Mateo, ang henyo. Credit to the author. 105 hanggang 114. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siyempre pumasa siya. Kahit ang resulta ni Mateo ay hindi maituturing na pasa, walang makakapag-clear nito. Pagkatapos ng pagkabigla, labis na natuwa si Yandel sa kanyang puso. Para sa pagpapakita ng isang henyong figure, bakit mag-aalala ang Tranquil Cloud Sect na hindi na sila makakabalik sa Northern Domain? Mateo, ang talento mo ay mas dakila pa kaysa sa founding ancestor na si Weltan. Natatakot ako na ang mga tagumpay mo sa hinaharap ay malamang na hindi mas mababa sa kanya. Tunay na mapalad ang aking Tranquil Cloud Sect na ikaw ang taglay ko. Bamantong hininga si Yandel sa paghanga. Maraming salamat sa papuri ng senior. Hindi kailanman pinagdudahan ni Mateo ang sarili niyang talento noon. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi lang niya itinoon ang kanyang pansin sa landas ng pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang talento sa martial daw ay hindi naman nangangahulugang mas mababa kay Carson. Daan ng bahaghari. Lumitaw. Humiyaw ng mahina si Yandel at nagpakawala ng enerhiya ng asensya sa hanay. Kasunod nito, isang kalsadang may iba't ibang kulay ang lumitaw sa tuktok ng Nine Heavens Peak. Mateo, sa ngayon, maituturing kang nagmana ng kapa ng founding ancestor na si Weltan. Sana ay hindi mo makalimutan ang pangako ngayon. Isa akong taong malapit ng mamatay at hindi na makikita ang araw na babalik ang Tranquil Cloud Sect sa Northern Domain. Sana ay madala mo ang Kanghua Sword na ito. Kung makakabalik talaga tayo sa Northern Domain balang araw, sana ay madala mo ito sa Northern Domain. Siyempre, kung hindi mo ito kamumuhian, maaari mo rin itong gamitin sa labanan. Maituturing din itong pagpapatuloy ng buhay ko. Sumenya si Yandel gamit ang isang kamay, at isang espadang may berdeng buhol ang lumipad papunta sa kamay ni Mateo. Sa sandaling nasa kamay na niya ang espada, alam na ni Mateo kung gaano ito ka-espesyal. Isa pala itong artifact ng 8 Restriction Spirit. Ang mga armas ng mga martial artist ay nahahati sa mahahalagang artifact, magic artifact, at spirit artifact. Ang mga ito ay nakatarget sa mga martial artist na may Essence Tree Realm, mga martial artist na may Spirit Condensation Realm, at mga martial artist na may Crystal Formation Realm pataas. Walang mga paghihigpit ang mga mahahalagang artifact at magic artifact. Tanging ang mga spirit artifact pataas lamang ang maaaring magpatupad ng mga paghihigpit upang mapataas ang kapangyarihan. Karamihan sa mga armas ng mga martial artist ng Crystal Formation Realm ay mga magic artifact lamang. Ang isang 8 Restriction Spirit Artifact ay itinuturing na isang mahusay na armas kahit sa buong Tranquil Cloud Sect. Halatang-halata na ang espadang ito ay ang Lifeblood Spirit Artifact ni Yandel. Kung tama ang haka-haka ni Mateo, ang espadang ito ay kasama ni Yandel sa tuktok ng Nine Heavens Peak sa loob ng 200 taon. Ito ang kanyang espiritual na suporta. Kahit na para kay Mateo ang pagbabalik ng espada sa Northern Domain bilang pangalan, sa totoo lang, ang huling pangungusap ang siyang mahalaga. Ibinibigay niya ang espada. Alam din ni Mateo ang iniisip ni Yandel. Nakikita niya na ang mga magiging tagumpay ni Mateo sa hinaharap ay hindi magiging pangkaraniwan. Maaaring hindi siya kayang pigilan ng isang maliit na Tranquil Cloud Sect. Madaling magdagdag ng mga bulaklak sa birdo ngunit mahirap magpadala ng uling sa nyebe. Sa ngayon, nagbibigay siya ng ilang maliliit na pabor kay Mateo. Umaasa lamang siya na hindi makakalimutan ni Mateo ang Tranquil Cloud Sect sa hinaharap. Siyempre, isa lang yan sa mga senaryo. Hindi titigil ang mga yapot ng isang eksperto dahil lang sa mga ganitong bagay. Para sa mga martial artist, kahit mahalaga ang sekta, ang pangunahing layunin ay ang walang hanggang dakilang daw. Nang maging ganap na si Mateo, paano nakapasok sa mga mata ni Mateo ang isang maliit na 8 Restriction Spirit Artifact? Tinanggap ni Mateo ang Kanghua Sword, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng panaghoy. Bagamat ang Kanghua Sword na ito ay hindi isang banal na artifact, mayroon itong pambihirang kahalagahan kay Yandel. Ang paggawa niya ng isang bagay na tulad nito ay walang duda para sa sekta. Walang dadang karapat-dapat igalang ang gayong tao. Sa sandaling iyon, ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamay kay Yandel at saka sinabing, "Manalig ka, senior." Tiyak na hindi hahayaan ng junior na ito na mapuno ng alikabok si Kanghua.
Hinaplos ni Yandel ang kanyang balbas at ngumiti habang sinasabing, haha. Natural lang na naniniwala akong may kakayahan ka. Sige. Tapos na ang oras. Umalis ka na. Magalang na nagpugay si Mateo, paalis na ang junior na ito. Isang makulay at paliko-likong kalsada ang bumuhos na parang isang kahangahangang bahaghari. Ito ang daang bahaghari. Sa buong kasaysayan ng Central Academy ng Estado ng Nova Ria, ang Rainbow Road ay 5 beses lamang lumitaw. At ito ang ika-6 na beses. Bilis. Tingnan mo. Ito ang Rainbow Road. Diyos ko. Mateo, talagang nagtagumpay siya. Isang 6th level Essence Chirel na nililinis ang 9 Heavens Road. Nakakatakot talaga ang lalaking ito. Nako, sana nga, nasa peak na siya ng 9th level Essence Chirel, ha? Hindi ba't nasa 6th level Essence Chirel siya noong nagsisimula pa lang niya itong homanin? Bukod pa rito, umasa siya sa lakas niya sa 6th level Essence Chirel para malampasan ang unang yugto. Totoo iyan. Hindi makatao ang lalaking ito. Ngayon, may palabas na dapat panoorin. Sinampal ng malakas ni Mateo ang mukha ni Elder Su. Nakalimutan ko na talaga si Elder Su hanggang sa nabanggit mo siya. Hindi ba't sinabi ni Mateo na magpapakamatay siya sa loob ng 1 taon? Noon, biro lang ang tingin namin sa kanya, pero ngayon. Napakabilis ng pag-improve ni Mateo. Dapat kalabanan ng isang halimaw na iyon ang mga henyo sa Tranquil Cloud Sect. Natatakot ako na hindi na siya kayang panatilihin ng Central Academy. Oo. Sa ganitong bilis, ang paglampas niya kay Senior Apprentice Brother Long ay malamang aabutin ng hindi hihigit sa 2 hanggang 3 buwan. Walang duda, matagumpay na nalagpasan ni Mateo ang 9 Heavens Road at nagdulot to ng matinding kaguluhan sa mga estudyante at instructor. Siya ang una sa loob ng 1,000 taon. Pababa mula sa Rainbow Road, nanguna sina Oliver, Rosie, at ang kanyang pamangkin upang salubungin si Mateo. Hahaha. Magaling na bata. Pinalawak mo talaga ang aking kaalaman. May mga taong nagplano at nagpakana para saktan ka. Pero ngayon, maalikabok at marumi na ang itsura nila. Ngayong nalinis mo na ang 9 Heavens Road, tingnan natin kung may masasabi pa ang mga taong iyon. Walang pigil si Oliver nang magsalita siya sa harap ng napakaraming tao. Kahit walang direktang pagbanggit ng mga pangalan, masasabi ng kahit sino na si Luban ang tinutukoy niya. Gayunpaman, tama ang sinabi niya. Sa pagkakataong ito, nawalan na ng malay si Luban. Matapos ang mahabang panahon na pagiging abala sa kanya at sa mga pukana ng konseho ng mga nakatatanda, hindi man lang niya nagawang magpanggap na maliit na Mateo. Sa halip, hinayaan niya si Mateo na tahakin ang 9 Heavens Road. Matapos dumaan sa 9 Heavens Road, magkakaroon si Mateo ng katayuan at pribilehiyo na katumbas ng isang pangunahing disipulo ng isang Tranquil Cloud Sect. Hindi na posible para kay Luban na subukang patayin si Mateo ng hayagan. Binabati kita sa pagdaan sa 9 Heavens Road, Mateo. Mainit at elegante pa rin si Rosie. Lumapit lamang siya upang bahagyang bumati. Hey hey. Nagtagumpay dahil sa swerte. Sa harap ng napakaraming tao, ayaw magsalita ni Mateo at napatawa na lang. Si Sandray na nasa likuran ni Rosie ay may komplikadong tingin habang nakatingin kay Mateo. Noon, ang kanyang casual na pagtama ng espada ay maaaring magpabalisa kay Mateo. Hindi niya inaasahan na kaya pala ni Mateo paikliin ang distansya ng ganito kabilis. Kahit na mas malakas pa rin siya ng kaunti kaysa kay Mateo ngayon, ang maabutin o malampasan pa nga siya ni Mateo ay isang bagay na hindi maiiwasan. Sige. Dahil ayos lang si Mateo, babalik tayo at mag-uusap, sabi ni Oliver. Napakaraming tao rito. Malinaw na hindi ito magandang lugar para mag-usap. Bumalik ang grupo sa tirahan ni Mateo. Siniyasat muna ni Mateo si Laika at saka lamang siya nakahinga ng maluwag nang makitang walang problema sa kanya. Mateo, parang medyo iba ka. Mas matalas pa rin ang mga babae sa mga bagay na ito. Si Rosie ang unang nakapansin na kakaiba si Mateo. Natuklasan niya na hindi lamang mabilis na umunlad ang cultivation ni Mateo, kundi tila sumailalim din sa malaking pagbabago ang buong aura ng kanyang pagkatao. Kakapag-isa lang ni Mateo ng mga layunin sa espada at hindi pa rin niya ito malayang mabitawan at maalis. Ang buong pagkatao niya ay nakatayo roon na parang isang matalas na espadang nakabunot sa lalagyan.
Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan nito at ng dati niyang matamlay na ugali. Tumanggaw si Mateo nang nakangiti at sinabing, haha. Nakatanggap ako ng pangungutya mula kay Teacher Taylor. Nakatanggap ako ng ilang gantimpala mula sa Nine Heavens Road. Hindi ko pa rin ito makontrol ng malaya ngayon. Hindi ko inaasahan na makikita ito ni Teacher Taylor. Natigilan si Oliver nang marinig ito. Halos siguradong mamamatay ang ibang tao kapag hinahamon ang Nine Heavens Road. Hindi naman masama ang mabuhay. Ang laki talaga ng animo. Talagang kakaiba ka. Nang marinig niya si Rosie na sinabi ito, natural na napansin din ni Oliver ang pagbabago ni Mateo. Pinagalitan niya ito ng pasalita, ngunit sa totoo lang ay labis siyang natuwa. 106. Nagkataon lang na naintindihan ko, iyon lang. Guru Oliver, Guru Taylor, gusto kong pumasok sa isang retreat para pagtibayin ang aking cultivation nitong 2 araw. Pagkatapos kong lumabas sa seclusion, gusto kong pumasok sa Endless Forest. Sa oras na iyon, kailangan ko kayong guluhin tungkol kay Laika. Tungkol sa mga bagay tungkol sa Nine Heavens Road, iniwasan lang ito ni Mateo ng ilang salita. Sumumpa na siya ng isang panunumpa sa langit. Tiyak na madudulas ang kanyang dila kung masyado siyang magsasalita. Pinakamabuting bawasan ang kanyang pagsasalita. Nauunawaan din ni Oliver at Rosie ang problema ni Mateo, kaya nanahimik sila at hindi na binanggit pa. Bagkus, nagulat silang dalawa nang banggitin ni Mateo na gusto niyang pumunta sa Endless Forest. Siyempre, hindi problema ang pag-aalaga kay Laika. Pero ano ang plano mong gawin sa Endless Forest? Tanong ni Rosie. Sumagot si Mateo, para maghanap ng mga halamang gamot. Hindi naman ganoon kalala ang kalagayan ni Laika. Ang enerhiya ng asensya na ipinadala ko ay makakatulong lamang sa kanya na pansamantalang mapigilan ang lason ng hamog na nagyelo. Sa paglipas ng panahon, mas magiging nakakatakot ang pagsabog. Mayroong isang uri ng high-grade tier 2 medicinal pill na tinatawag na cold dispelling pill. Kaya nitong kontrolin ang lason ng hamog na nagyelo sa katawan ni Laika sa ngayon. Pero ang mga lamang gamot na kailangan ng medicinal pill na ito ay medyo bihira. Sa tingin ko, tanging ang Endless Forest lang ang mayroon nito. Nang marinig niya iyon, nagulat si Rosie. Mayroon ba talagang ganito kalakas na tier 2 medicinal pill? Ang pagsabog ng frost poison dahil sa 9 absolute meridian ay halos walang lunas. Kayang kontrolin ng medicinal pill na ito ang frost poison. Umiling si Mateo at sinabing, sabi ng guro dati, walang tunay na sakit na walang lunas sa mundo. Hindi pa natutuklasan ang pamamaraan. Ang landas ng mga gamot ay isang dakilang daw at nagtataglay ng walang limitasyong mga posibilidad. Kapag nalinang sa pinakamataas na antas, maaaring baguhin ng isang tao ang isang bulok na bagay tungo sa isang mahiwagang bagay. Walang imposible. Nagliwanag ang mga mata ni Rosie nang tila may naintindihan pa. Ang mga salita ni Mateo ay puno ng karunungan, na nakatulong kay Rosie na biglang makakita ng liwanag. Bagamat alam niyang malawak at malalim ang landas ng mga gamot, limitado pa rin ang kanyang mga abot tanaw. Madalas, tanging ang ektaryang lupang iyon lamang ang kaya niyang ilubog. Bagamat magkaiba ang sistema ng alchemy daw at martial daw, mayroon pa ring isang bagay na pareho, na habang mas nauunawaan mo, mas lalo mong natutuklasan ang iyong kamangmangan. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng pakiramdam ay makakaapekto sa iyong sariling kalagayan ng pag-iisip at makakaapekto rin sa iyong cultivation mula roon. Ang mga salita ni Mateo ay nagbukas ng isa pang pagkakataon para kay Rosie. Matapos pag-isipang mabuti ang mga sinabi ni Mateo ng ilang sandali, bumaantong hininga si Rosie sa paghanga. Tunay ngang eksperto ang iyong Panginoon. May malikot na pag-iisip si Mateo at hinaipan ang sarili niyang trompeta habang patuloy na nagsasalita, oo nga. Ginoo, ang hirap intindihin ng matandang iyon. Halos wala akong maintindihan. Nakakalungkot na mahilig siyang maglakbay sa buong mundo. Hindi ko rin alam kung kailan ko siya makikitang muli. Malinaw na hindi masabi ni Rosie na pinupuri ni Mateo ang kanyang sarili, sa halip, naramdaman niyang inaasahan na kay Mateo na sasabihin iyon. Gayunpaman, kahit natipunin mo ang mga sangkap, kaya mo pa bang pinuhin ang isang high-grade tier 2 medicinal pill? Nag-aalinlangang tanong ni Rosie. Umiling si Mateo at sinabing, hindi ko pa ito mapipino sa ngayon.
Pagkatapos kong makabalik mula sa Endless Forest, magpapatuloy ako sa pagsasara ng aking sarili para matamaan ang Spirit Condensation Realm ng buong lakas. Hanggat makakarating ako sa Spirit Condensation Realm, hindi dapat maging problema ang pagpipino ng Cold Dispelling Pill. Ang lakas ng kaluluwa ng isang high-grade na Alchemy Master ay kinakailangan upang pinuhin ang isang high-grade na Tier 2 Medicinal Pill. Noon, nang kulang ang lakas ng kaluluwa ni Mateo, at pininom niya ang isang mababang grade na Tier 2 Medicinal Pill sa 4th level Essence Tree Realm, diretso siyang bumagsak sa pagod. Bagamat bumuti ng malaki ang kasalukuyang lakas ni Mateo, hindi naman gaanong lumago ang lakas ng kanyang kaluluwa. Walang duda na ang pagnanais na pinuhin ang isang mataas na gradong Tier 2 Medicinal Pill ay isang kalokohan lamang. Pero hanggat makakarating siya sa Spirit Condensation Realm, ang lakas ng kaluluwa ni Mateo ay makakaranas ng isang kwalitatibong paglukso. Sa oras na iyon, gamit ang husay ng kanyang alchemy daw, ang pagpino ng isang mataas na gradong Tier 2 Medicinal Pill ay hindi magiging masyadong mahirap. Nagpalitan ng tingin si Oliver kay Rosie at saka sinabi, dahil ganoon nga, sasali ka sa Endless Trials kasama ang ibang mga estudyante. Bagamat ang Endless Forest ay isang walang katapusang kayamanan, marami ring panganib sa loob. Maraming high-tier demonic beast. Kahit ang mga martial artist ng Crystal Formation Realm ay mawawalan din ng buhay sa loob kung hindi sila mag-iingat. Dahil kasama ninyo ang ibang mga estudyante, kahit papaano ay matutulungan ninyo ang isa't isa. Nagtatakang tanong ni Mateo, may ganitong aktibidad ba sa akademya? Hindi pwede. Hindi mo nga alam ang tungkol sa Endless Trials. Hindi mo ba akalain na mayroon ka ng kapangyarihan ng isang estudyanteng nasa ranggo ng langit ngayon? Gulat na bulalas ni Sandra na kanina'y tahimik. Napahilamaw si Mateo sa kanyang ilong dahil sa kahihiyan at medyo nailang. Masyado akong nag-abala noong nakaraan. Hey. Para sa dating Mateo, kalimutan na natin ang Endless Trials, hindi man lang siya interesado sa mga klase. Paano niya naiisip na magtanong tungkol sa mga bagay na ito? Kahit marinig niya iyon, hindi niya ito pakikinggan. Wala talaga siyang interes na malaman. Inikat ni Sandra ang kanyang mga mata at binigyan si Mateo ng paliwanag tungkol sa mga detalye ng walang hanggang pagsubok. Para sa kapakanan ng pagpapahusay ng praktikal na kakayahan sa pakikipaglaban ng mga estudyante, ang Central Academy ay mag-oorganisa ng Endless Trial sa bawat takdang panahon. Kailangang makumplito ang mga partikular na misyon sa panahon ng Endless Trials, kung hindi, babawasan ng akademya ang ilang mga benepisyong pangkawang gawa. Ang mga misyong ito ay nakatali sa ranggo ng estudyante. Ang mga misyong kailangang tapusin ng mga estudyanteng nasa ranggo ng langit ay ang pag-abot ng 10 Tier 2 Demonic Beast sa loob, at 10 tangkay ng Tier 2 Medicinal Herbs. Bukod sa mga ibinigay para sa misyon, ang iba pang mga bagay na nasamsam ay pag-aari mismo ng mga estudyante. Higit sa lahat, tinukoy lamang ng akademya ang dami para sa misyon ngunit hindi itinadhana kung anong mga paraan ang maaaring gamitin upang makuha ang mga ito. Kaya naman, ang walang hanggang pagsubok ay naging lugar din para sa mga estudyante upang ayusin ang kanilang mga personal na sama ng loob. Bukod pa rito, ang walang katapusang kagubatan ay puno ng mga panganib. Sa bawat walang katapusang pagsubok, maraming estudyante ang mananatili roon magpakailanman. Nang marinig iyon ni Mateo, kinurot niya ang kanyang bibig at sinabing, ganoon nga. Plano ba ni Teacher Oliver na magkasama kaming sumali ni Senior Apprentice Sister Taylor sa Endless Trials? Hindi nakapagsalita si Oliver nang biglang sumuka si Sandra. Ano? Natatakot ka bang hilahin kita pababa? Halika, maglaban tayo ngayon at tingnan natin kung sino ang haadlang. Huwag mong isipin na kaya mong atakihin ang isang eksperto sa martial role dahil lang sa swerte kang nakarating sa 9th level Essence Tree Realm. Habang nagsasalita, hinugot ni Sandra ang kanyang espada gamit ang isang swing. At umakto bilang isang mandirigma habang iwinagayway ito sa harap ni Mateo. Ang isang mabuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae. Wala akong sinabi, ikaw ang nagsabi niyan. Ginamit ni Mateo ang kanyang daliri upang itulak ang espada ni Sandra nang walang magawa. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo na. Itinuro ni Sandra ang dulo ng espada na itinulak pabalik kay Mateo. Hoy! Ang talas ng espadang ito. Huwag mo nang paglaruan yan, ha?
Alam kong makapangyarihan kayong mga eksperto sa martial role, ha? Ang ibig kong sabihin ay kaya kong lutisin ang problema sa katawan ninyo. Dali-daling tumabi si Mateo. May tendensya ang babaeng ito na umatake kahit kailan niya gusto, kaya mas mabuting mag-ingat. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, nagpakita si Sandra ng isang komplikadong tingin, ngunit mabilis itong napalitan ng katigasan ng ulo. Humph! Sino ka ba sa tingin mo? Sabi mo kaya mong ayusin yan tapos naayos na. Para sabihin ko sa'yo ngayon, wala namang problema sa katawan ko. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Pagkatapos, isinukbit ni Sandra ang kanyang espada at lumabas ng pinto. Noong nakaraan, gumamit sina Sandra at Mateo ng komunikasyon sa pamamagitan ng boses. Kaya naman, walang kaalam-alam si Rosie sa nangyari. Nang makita ang sitwasyon, nagtaka siyang nagtanong, may problema ba sa katawan ni Sandra, Mateo? Ngumiti si Mateo at sinabing, sa totoo lang, hindi rin naman ito seryoso. Pero, masyadong matigas ang ulo ng personalidad ni Senior Apprentice Sister Taylor. Kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay, maaaring magkaroon ng malaking problema. Maikling ikinwento ni Mateo ang problema sa katawan ni Sandra. Kumunat ang noo ni Rosie nang marinig niya ito. Kaya pala. Nakakagulat ang potensyal ng babaeng ito, kaya nagtataka ako kung bakit ang bagal niya umunlad nitong mga nakaraang araw. Noong una, akala ko tamad at matamlay siya, pero hindi ko inakalang dahil pala ito. 107. Pero naayos na ang batas ng paglilinang ni Sandra. Ano na ang dapat gawin? Napakatigas ng ulo ng babaeng iyon ni Sandra, at ngayon alam na niya na hindi na siya makakapag-breakthrough sa hinaharap. Kung matagal na panahon ang lilipas, magkakaroon talaga ng problema. Dahil kasama rito ang cultivation road ni Sandra, bilang tiyahin niya, hindi nagawang manatiling kalmado ni Rosie. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't sinabi ni Mateo na may solusyon siya kanina? Malinaw na mas kalmado si Oliver kaysa sa kanya habang nagmamadali niyang sinabi. Sige. Anong solusyon ang mayroon ka, Mateo? Hanggat maaari mong hayaang magpatuloy si Sandra sa paglilinang, maipapangako ko sa iyo ang lahat. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Rosie. Pagkasabi niya noon, biglang napagtanto ni Rosie na medyo hindi ito naaangkop. Kung may labis na kahilingan si Mateo, kailangan din ba siyang pumayag? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Rosie na mamula ng husto, at mabilis niyang iniwas ang kanyang mukha. Hindi masyadong nag-isip si Mateo mula pa sa simula. Nang makita niya ang pulang mukha ni Rosie, hindi niya namamalayang natigilan siya. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi, at hindi niya napigil ang mag-isip ng mabilis tungkol sa lahat ng uri ng kahilingan. Pero naroon din si Oliver sa tabi, kaya malinaw na hindi ito ang tamang oras para manligaw. Magiging mahirap para sa isang babae na bumaba ng entablado dahil dito. Mabuti na lang at naunawaan na ni Mateo ang puso na parang tubig na walang paa. Madali pa rin niyang nakontrol ang kanyang emosyon. Hindi mo kailangang maging magalang, Teacher Taylor. Hindi naman mahirap lutisin ang problema ni Senior Apprentice Sister Taylor. Kung aayusin ko lang, malamang hindi niya hahayaan. Kaya magagawa ko lang ito sa pamamagitan mo, seryosong sabi ni Mateo at ikinumpas ang kanyang mga kamay. Nang makita ni Rosie na tila walang anumang hindi pagkakaunawaan si Mateo, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa pagiging walang hiya. Dahil sa kanyang imahinasyon na lumilipad sa ilang mga bagay. Hindi niya maihahambing ang pagiging prangka ng isang binata. Siyempre, mayroon pa ring kaunting hinanakit pagkatapos ng paninisi. Kung ibang tao lang iyon, malamang magkakaroon sila ng kakaibang ideya matapos marinig siyang magsalita ng mga ganitong salita. Pero tila hindi naantig si Mateo. Hindi sinasadyang nagdulot ito ng pagdududa kay Rosie sa kanyang alindog. Sabihin mo nga agad kung anong paraan ang meron ka. Nag-aalalang sabi ni Rosie. Sa totoo lang, ang pinakamalaking problema ni Senior Apprentice Sister Taylor ay ang cultivation law na kanyang sinasanay ay hindi tugma sa kanyang pangangatawan. Kung gusto mong malutas ang isyong ito, ang pinakamahalaga ay ang mga salitang yin-yang harmony. Sabi ni Mateo. Yin-yang harmony. Pinag-isipan ni Rosie ang mga salitang ito at umiling. Malinaw na hindi pa rin niya maintindihan ang sinasabi ni Mateo.
Nagpatuloy si Mateo sa pagpapaliwanag dahil sa batas ng paglilinang, naging sanhi ito ng labis na yangchi ng senior apprentice Sister Taylor. Kaya, nagresulta ito sa kanyang katawan na labis na umiiwas sa enerhiya ng asensya. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang patuloy na paglilinang ng kanyang orihinal na batas ng paglilinang ay tiyak na magbubunga ng sunod-sunod na kapahamakan. Ang pinakamahusay na paraan ay natural na ikalat ang kanyang paglilinang, at muling linangin sa pamamagitan ng pagpili ng batas ng paglilinang na angkop sa kanyang pangangatawan. Kumunat ang noo ni Rosie at sinabing, kaya ang pamamaraang sinabi mo ay tumutukoy dito. Si Sandra ay kasalukuyang nasa kanyang pinakamataas na panahon ng paglilinang. Sa sandaling ikalat niya ang kanyang paglilinang upang muling maglinang, ang lahat ng mga taon ng pagsusumikap na ito ay tuluyang masasayang. Higit pa rito, maaantala rin ito ang paglilinang. Kahit nakausapin ko siya, imposibleng pumayag siya. Mas malala pa ito kaysa sa pagpatay sa kanya. Tumanggaw si Mateo nang walang pakialam at nagpatuloy, sige. Dahil ganoon nga, ibang paraan na lang ang maaari nating gamitin. Mas magiging mahirap lang ang hinaharap na martial arts road ni Senior Apprentice Sister Taylor dahil sa paraang ito. Siyempre, kapag nagtagumpay siya sa pag-cultivate, ang lakas niya ay higit na hihigitin ang mga martial artist na may parehong ranggo. Nagliwanag ang mga mata ni Rosie nang magtanong siya, anong paraan? Hayaan mong pumili si Senior Apprentice Sister Taylor ng isang batas sa paglilinang na may banayad na katangiang yin, at simulan agad ang pagsasanay sa parehong batas sa paglilinang ng sabay. Kanina lang, sinabi ko na ang pinaka-importanteng bagay ay nasa mga salitang yin-yang harmony. Hanggat ang enerhiya ng asensya sa loob ng kanyang katawan ay umaabot sa pamantayan ng yin-yang harmony, lahat ng problema ay madaling malulutas. Kaya pwede naman talagang gawin ng ganoon. Magaling. Tuwang-tuwa si Rosie nang marinig niya iyon. Huwag kang maging masaya agad, Guru Taylor. Bakit? Bagamat malulutas ng pamamaraang ito ang problema ni Senior Apprentice Sister Taylor, napakataas ng kinakailangan para sa batas ng paglilinang. Ang dalawang batas ng paglilinang ay dapat magtulungan at magtulungan. Gamit ang pamamaraang ito, dapat pansamantalang suspindihin ni Senior Apprentice Sister Taylor ang batas ng paglilinang na kasalukuyan niyang sinasanay, at linangin ang isa pang batas ng paglilinang sa parehong antas. Manam, kahit na may talento si Senior Apprentice Sister Taylor, malamang naaabutin pa rin ito ng 1 taon o higit pa. Ibig sabihin, sa loob ng 1 taon na ito, hindi uusad si Senior Apprentice Sister Taylor. Nang marinig iyon, hindi na ito ikinabahala ni Rosie at saka sinabi, hindi rin naman maiiwasan yan. Mas mabuti na ito kaysa sa pagpapakalat ng kanyang cultivation. Babalik ako agad para tulungan si Sandra na pumili ng angkop na batas sa cultivation. Pagkatapos noon, tumalikod si Rosie at naghanda ng umalis. Dali-dali siyang pinigilan ni Mateo, teka. May iba pa ba? Malamang nalabis na nalungkot si Sandra nitong mga nakaraang araw. Kailangan ko siyang bilasan at hanapin. Bahagyang nabalisa rin si Rosie. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, hindi makakain ng mainit na tokwa ang isang pusong balisa. Hindi ito malulutas sa loob ng 1 o 2 araw. Kahit na umalis ka ngayon, wala ka ring gaanong maitutulong. Pero, hindi naman sa tinatakot ko si Teacher Taylor, pero kailangang maging lubos na detalyado ang pagpili ng batas sa paglilinang. Kung ang napiling batas sa paglilinang ay hindi kayang umakma sa kanyang kasalukuyang batas sa paglilinang, ang mga problemang ay dudulot nito sa hinaharap ay mas malaki pa kaysa ngayon. Kung gayon. Ano ang dapat kong gawin? Natigilan si Rosie. Iniisip ko kung mayroon si Teacher Taylor ng Jade Slip ng Cultivation Law na sinanay ni Senior Apprentice Sister. Ito. Meron ako nito sa bahay ko, kukunin ko agad para sa iyo. Nag-alangan sandali si Rosie pero pumayag pa rin. Malinaw na gustong tingnan ni Mateo ang batas sa paglilinang na ito. Ito ay isang bawal para sa mga martial artist. Gayunpaman, naisip ni Rosie ang master sa likod ni Mateo at nakaramdam ng kapanatagan. Para umunlad si Mateo sa ganoong kabilas na parang Diyos, paano magiging mas mababa ang antas ng kanyang batas sa paglilinang kaysa sa batas sa paglilinang na sinanay ni Sandra? Hindi lang ito mas mababa, kundi mas mataas pa ito ng ilang grado.
Nabasag ang ulo ni Rosie sa pag-iisip tungkol dito, ngunit hindi niya maisip kung anong batas sa paglilinang ang maaaring magpahintulot sa isang tao na maglinang mula sa first level Essence Tree Realm hanggang sa peak 9th level Essence Tree Realm sa loob ng mahigit isang buwan. Kahit na maraming hindi inaasahang pagkikita sa pagitan, napakalinaw na ang batas ng paglilinang ni Mateo ay napakalakas. Tumanggaw si Mateo, at bumalik si Rosie sa kanyang lugar upang kunin ang batas sa paglilinang. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Rosie, dumating din si Marson. Binabati kita sa matagumpay na paglampas sa Nine Heavens Road, Senior Apprentice Brother Crosswell. Ikaw ang naging unang tao sa libong taong kasaysayan ng Central Academy na nakarating sa Essence Tree Realm. Buong pusong pagbati ni Marson. Malinaw na mahigit isang buwan pa lang niya kilala si Mateo, pero pakiramdam ni Marson ay parang isang panahon na ang lumipas. Mahigit isang buwan lang ang ginugol ni Mateo para maging Senior Apprentice Brother Crosswell mula sa pagiging Junior Apprentice Brother Crosswell. Ang kasalukuyang Mateo ay isang nilalang na kailangan niyang handgun. Pero hindi inilayo ni Mateo si Marson dahil lang sa magkalayo sila. Ngumiti siya at sinabing, "Maraming salamat, Kuya Teller. Napilitan din akong gawin ito dahil wala akong ibang pagpipilian. Swerte lang talaga." Binati rin ni Marson si Oliver, pagkatapos ay umupo siya sa tabi ni Mateo at sinabing, "Bukod sa pagpunta ko para batiin si Senior Apprentice Brother, may dala rin akong ilang balita na sa tingin ko ay magugustuhan ni Senior Apprentice Brother Crosswell." "Oh, sabihin mo na, Kuya Teller." Napukaw ang kuryosidad ni Mateo sa mga sinabi ni Marson. "Ngayon, pinapanood ko rin si Senior Apprentice Brother Crosswell na hinahamon ang Nine Heavens Road sa karamihan at nagkataong nakita ko si Ivan. Noon, hindi siya kalayuan sa akin, at alam ko rin na may kalaban siya sa iyo, kaya binantayan ko siya." Nang makapasok si Brother Crosswell sa 9th level Essence Tree Realm sa ikalawang yugto, tahimik na lumabas si Ivan sa karamihan. Nang makita ang sitwasyon, palihim din akong sumama. Pero natuklasan kong hindi siya bumalik sa kanyang tirahan. Sa halip, diretso siyang umalis ng akademya. Sabi ni Marson. 108. Tumakas. Ang duwag naman ng lalaking yan. Natigilan si Mateo nang marinig iyon. Paumanhin, Senior Apprentice Brother Crosswell. Maliit lang ang kakayahan ni Marson at hindi ko siya kayang pigilan. Ang tanging magagawa ko lang panoorin siyang makatakas, nahihiya na sabi ni Marson. Kahit hindi niya ito ipinakita, pakiramdam ni Marson ay wala talaga siyang silbi ngayon. Napakaraming nangyari kay Mateo nitong mga nakaraang araw, ngunit wala siyang nagawang kahit isa sa mga ito. Sa kasalukuyan, si Ivan ay parang isang langgam na kayang durugin hanggang mamatay gamit ang isang kamay kay Mateo. Ngunit para kay Marson, siya ay kasing tatag ng matataas na bundok. Alam ni Marson na si Ivan ang pinakamatinding kaaway ni Mateo, ngunit tanging ang nakikita niya lang ay ang pag-alis nito nang walang magawa. Dahil dito, nakaramdam siya ng matinding kawalan ng magawa at kahihiyan. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, "Huwag mo nang pansinin iyon, kapatid na Teller. Si Ivan ay isang sumasayaw na payaso lamang. Hahayaan ko siyang mabuhay pa ng ilang araw. Pagkabalik ko mula sa walang hanggang kagubatan, ilalagay ko siya sa piling ng kanyang ama." Pagbalik niya mula sa Endless Forest, ang kanyang amang si Henry ay malapit nang lumabas ng kanilang pag-iisa. Sa oras na iyon, silang dalawa, mag-ama, ay magsasama-sama upang bigyan ang buong estado ng Novaria ng isang napakalaking sorpresa. Pero nang marinig ito ni Marson, palihim siyang natigilan. Si Senior Apprentice Brother Crosswell ay talagang dominante pa rin. Malamang, walang kahit isang tao sa estado ng Novaria ang nang-ahas na sabihing aayusin nila ang Dominic, ngunit natural niya itong nasabi. Si Mateo ay isang taong tumangging magtiis ng anumang karaingan at hindi niyakap ang paniniwalang hindi pa huli ang lahat para maghayganti ang isang Ginoo. Ang kanyang paniniwala ay agad na maghayganti ang isang Ginoo. Muntik na siyang mamatay dahil kay Faye Navariagping. Napatay. Pinahirapan ni Tyson at Homer si Laika. Hindi pinansin ni Mateo ang mga patakaran at pinatay na lang sila. Nakalagpas pa nga ang No Essence Tree Realm sa Nine Heavens Road. Nalampasan ito ni Mateo ng ganoon lang. Ganitong buhay lang ang nakakapagbigay kasiyahan. Hiniling din ni Marson ang ganitong buhay, ngunit hindi lahat ay kayang mamuhay ng ganito.
Tanging isang nilalang na sumusuway sa langit tulad ni Mateo ang may kakayahang mamuhay ng ganito. Halatang takot si Ivan kay Mateo, kaya naman tumakas siya ng may takot. Sa ganitong mga sitwasyon, tanging ang mga patakaran ng akademya lamang ang maaasahan ni Ivan. Ngunit ang mga patakaran ay palamuti lamang kay Mateo. Sa ngayon, si Mateo ay isa lamang baliw. Dahil nang ahas siyang patayin si Homer at si Tyson, natural lamang na maglalakas loob siyang patayin ito, si Ivan. Sa katunayan, ang sama ng loob sa pagitan nina Ivan at Mateo ay mas malaki kaysa kay Tyson. Kaya naman, hindi na niya hinintay ang huling resulta bago tumakas. Natakot si Ivan na baka hindi na siya makatakas pagkatapos lumabas ang resulta. Sa totoo lang, may isa pang bagay, Senior Apprentice Brother Croswell. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin o hindi, sabi ni Marson. Bakit mo ako tinatrato na parang estranghero, Kuya Teller? Kung mayroon ka mang problema, sabihin mo lang. Palagi kong nararamdaman na medyo kakaiba para kay Tyson na puntiryahin si Miss Laika. Sa lohikal na pagsasalita, maliit na alitan lang ang nangyari sa inyo ni Tyson noong nasa Illusionary Spirit Tower pa lang sila, at hindi dapat umabot sa puntong maging malisyoso. Kaya naisip ko kung may higit pa sa nakikita ko sa bagay na ito. Kaya, iniimbestigahan ko ang buong pangyayaring ito, at ang resulta ay talagang may natuklasan ako, sabi ni Marson. Nang patayin ni Mateo sina Homer at Tyson, galit na galit siya, kaya hindi siya masyadong nag-isip noon. Inisip niya na lang na may hinanakit si Tyson dahil sa insidente sa Illusionary Spirit Tower. Ngayong maingat niyang naisip, kahit na nawalan siya ng mukha si Tyson sa labas ng Illusionary Spirit Tower, hindi pa ito umabot sa puntong kailangan pang mamatay ang isa. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Homer ay malinaw na lumampas sa kabuuang halaga, kaya medyo hindi makatwiran ang mga bagay-bagay. Hindi rin inisip ni Mateo na may isa pang nakatagong plano sa insidenteng ito. Ang ibig sabihin ni Brother Teller ay si Ivan. Mabilis na pinaghihinalaan ni Mateo si Ivan. Tumanggaw si Marson at sinabing, tama. May nakakita kina Ivan at Rosalind na hahanapin si Tyson pagkatapos ng pagsubok sa Illusionary Spirit Tower. Siyempre, wala pang paraan para malaman kung ano ang kanilang pinag-usapan noong panahong iyon. Hindi na kailangang mag-imbestiga. Sila talaga ang gumagawa ng gulo. Kahit na nakabangga ko si Tyson noong Illusionary Spirit Tower test, hindi pa umabot sa puntong mamatay ang kabilang panig. Si Tyson ay dating makitid ang pag-iisip. Dahil naghahasik sila ng alitan, natural lang na magkimkim siya ng sama ng loob sa kanyang puso. Hindi nakakaiba para sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Unti-unting dumilim ang mukha ni Mateo. Pero nakatakas na si Ivan. Ano na ang gagawin ngayon? Tanong ni Marson. Hayaan mo siyang mauna. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang usapin ni Laika. Haharapin ko siya pagkabalik ko mula sa Endless Forest. Gayunpaman, ang Rosalind na ito ay talagang may pusong kasing sama ng ahas at alakdan. Kung hindi ako nagkakamali, ang ideya na guluhin si Laika ay nagmula sa kanya. Ang mga salita ni Mateo ay puno ng intensyong pumatay. Ang puso ng isang babae ang pinakamasama. Malamang, tumutukoy ito sa ganitong uri ng babaeng katulad niya, sabi ni Marson. Tumayo si Mateo, at pagkatapos ay walang pakialam na sinabi niya, aalis ako sandali. Pagkatapos ay diretso siyang umalis. Habang pinagmamasdan ang likuran ni Mateo, walang magawang sinabi ni Oliver, hindi talaga kayang tumigil ng pilyong ito kahit sandali. Ngumiti ng mapait si Marson at sinabing, si Senior Apprentice Brother Croswell ay may personalidad kung saan malinaw na nakikilala ang pasasalamat at sama ng loob. Kung ang iba ay mabuti sa kanya, siya ay magiging 10 beses na mas mabait. Kung ang iba ay masama sa kanya, siya rin ay gagantay ng 10 beses. Hay nako, kung gusto niyang manggulo, hayaan mo na. Nakalagpas na siya sa 9 Evans Road, kaya katumbas na niya ang core disciple ng high sec. Sa tingin ko, hindi rin maglalakas loob si Luban na kumilos ng pabaya, buntong hininga ni Oliver. Kalalabas lang ni Mateo ng pinto nang may hamarang sa kanya. Ang taong iyon ay si Lucia na dati nang nakipag-away kay Mateo. Junior Apprentice Brother Croswell, kahanga-hanga ka talaga. Nakarating ka nga pala sa 9 Heavens Road sa Essence Tree Realm.
Nang makita niya si Mateo, pinuri siya ni Lucian ng may paghanga. Kaya, si Senior Apprentice Brother Wu. Swerte lang ang Nine Heavens Road, hindi gaanong mahalaga, sagot ni Mateo habang pinipigilan ang kanyang pagkainip. Alam ni Mateo na hinahanap siya ni Lucian para makipagkompetensya. Pero paano niya naiisip na makipaglaban kay Lucian sa ngayon? Hey, sa tingin ko ay nahulaan na ni Brother Croswell kung bakit pumunta rito ang Wu na ito. Simula nang matapos ni Junior Apprentice Brother Croswell ang Nine Heavens Road at marating ang Peak 9th Level Essence Tree Realm, tiyak na taglay mo ang kapangyarihan ng isang estudyanteng Heaven Rank. Iniisip ko kung matutupad ba ni Junior Apprentice Brother Croswell ang kasunduan noon at makikipaglaban sa akin. Hindi itinago ni Lucian ang kanyang intensyon at hayagang ipinahayag ito. Paumanhin, Senior Apprentice Brother Wu, may aasikasuhin ang nakababatang kapatid na ito ngayon. Kung gusto ni Brother Wu na makipaglaban, pumili ka na lang ng ibang petsa. Direktang tinanggihan siya ni Mateo. Agad na nawala ang katahimikan ni Lucian nang marinig iyon, at dali-daling nagsalita, paano nangyari iyon? Alam kong tiyak na papasok ka sa pag-iisa upang pagtibayin ang iyong cultivation realm. Pagkalipas ng 2 araw, darating din ang endless trials. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang paghihintay na ito? Dapat pumili na lang tayo ngayon kaysa pumili ng petsa. Puno ng pag-asa ang mga mata ni Lucian, at mukhang sabik na siyang umalis. Para sa isang taong tulad ni Lucian, ang pakikipaglaban ang lahat sa buhay niya. Walang magawang nasabi ni Mateo, Senior Apprentice Brother Wu, kung tama ang pagkakatanda ko, ang napagkasundoan natin noon ay hihintayin muna akong makaakyat sa ranggo ng langit bago makipagkompetensya, di ba? Pero estudyante pa rin ako ngayon sa ranggo ng daigdig. Kung ganoon kalakas ang loob ni Senior Apprentice Brother Wu, hindi ba't pinaghihinalaan mo ang malalakas na umaapi sa mahihina? Ito. Pero nakakagulat ang kakayahan ni Junior Apprentice Brother Croswell sa pakikipaglaban. Kahit nasa peak ka pa rin ng 9th Level Essence Tree Realm, siguradong hindi pa mas mababa ang lakas mo sa mga estudyanteng nasa Heaven Rank, di ba? Sa pananaw ko, siguradong kaya nang umakyat ni Junior Apprentice Brother Croswell sa Martial Roll of Honor ngayon gamit ang lakas mo, at maaaring hindi mas mababa ang ranggo mo sa akin. Hindi madaling malinlang si Lucian. Sabik na sabik si Mateo na mahanap si Rosalind, ngunit pinigilan siya ni Lucian. Kaya naman labis siyang nainas at hindi niya napigil ang sabihin, sige. Hanggat matatanggap ni Senior Apprentice Brother Wu ang isang espada ng harapan mula sa akin, ano ang masama kung makikipagkompetensya siya sa iyo? Nagliwanag ang mga mata ni Lucian, at gulat na nagtanong, talaga? Siyempre totoo yan. Tandaan mo, diretso lang yang pagtanggap mo. Kung iiwasan mo, patawarin mo ako sa hindi ko pagsama sayo. Binigyang diin ni Mateo. Haha. Walang masama. Sige na. Sigaw ni Lucian ng buong tapang. Kinuha ni Mateo ang Kanghua sword mula sa kanyang storage ring at agad na nagpakawala ng isang fused sword intent. Nakangiti pa rin si Lucian noong una, pero ngayon, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Halos mawalan siya ng hininga dahil sa nakakatakot na pag-atake ng espada. Paano kaya matatanggap ng diretso ang ganoong layuning gumamit ng espada? Dali-daling pinaikot ni Lucian ang kanyang movement technique at iniwasan ang espadang iyon. 109. Medyo kanina, sa likod ng bundok, sa patio ng estudyanteng nasa ranglangit na si Yishan. Tila natarante, tiningnan ni Rosalind si Yishan na nasa harap niya. Senior Apprentice Brother Sullivan, sa ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin sa buong akademya. Nagmamakaawa ako sa iyo, tulungan mo ako. Hindi kailanman naging ganito kawalang magawa si Rosalind kahit na nahaharap sa lahat ng uri ng pagwawalang bahala mula sa kanyang angkan. Matapos magtagumpay si Mateo sa paglilinis ng Nine Heavens Road, nakaramdam ng lubos na pagkabalisa si Rosalind. Pumunta siya sa tahanan ni Ivan na parang naliligaw at gustong hanapin ito upang pag-usapan ang mga paraan ng pag-iwas. Pero pagdating niya sa bahay ni Ivan, natuklasan niyang wala roon si Ivan. Sa simula, inakala ni Rosalind na hindi bumalik si Ivan dahil sa ilang bagay. Ngunit pagkatapos maghintay, at wala pa ring nangyayari, tinanong niya ang ibang mga estudyante, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Ivan. Biglang nakaramdam ng masamang kutob si Rosalind.
Gaya ng inaasahan, pagkatapos lamang magtanong ni Rosalind sa mga estudyanteng nagbabantay sa mga gate ay sa kanya nalaman na matagal nang umalis si Ivan sa akademya. Binati ni Rosalind ang 8 henerasyon ng mga ninuno ni Ivan sa kanyang puso, ngunit wala itong silbi sa kanya. Paano kung ibinuhos ni Mateo ang lahat ng kanyang galit kay Ivan dahil hindi niya mahanap si Ivan? Tapos na siya. Pagkatapos magmura, nakaramdam si Rosalind ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Ang lakas ni Mateo ay unti-unting umangat sa hanay ng mga estudyanteng nasa heaven rank. Ang pagnanais na patayin siya ay kasing dali lang ng pag-ikot ng kanyang kamay. Mayroon pa ring kaunting kapangyarihan si Rosalind na magpalakas ng loob sa mga estudyanteng mababa ang ranggo, ngunit para sa mga estudyanteng nasa heaven rank. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Rosalind at naisip si Ishan. Pakiramdam niya ay nahawakan na niya ang kanyang huling straw na naging iligtas buhay. Noong nasugatan si Ivan, minsang sinabi ni Ishan na papatayin niya si Mateo. Mukhang hindi maliit ang kanilang sama ng loob. Higit sa lahat, hindi ba't pangalawang tiyuhin ni Elder Ishan si Sue? Kahit hindi maimpluwensyahan ni Rosalind ang mga estudyanteng nasa heaven rank, matagal na niyang pinag-uusapan ang mga detalye ng mga ito. Hindi maraming tao sa Central Academy ang nakakaalam tungkol sa relasyon ni Luban at Ishan, ngunit mayroon pa ring ilan na nakakaalam. Nang maisip ito, hindi na nagatubili si Rosalind, at direktang pumunta sa likuran ng bundok at hinanap si Ishan. Natatawang tiningnan ni Ishan si Rosalind at sinabing, si Senior Apprentice Sister Lantin at Senior Apprentice Brother Juan ay naglalakad ng magkalapit. Bakit mo ako naisip ang hanapin? Ayos pa rin sana kung hindi ito binanggit ni Ishan, pero ngayong nabanggit na niya, bumuhos ang mga luha ni Rosalind na parang baha na sumire sa dam. Tumakbo na ang duwag na lalaking iyon na si Ivan noon pa. Hirit. Hirit. Senior Apprentice Brother Sue, basta't handa kang iligtas ako, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Si Rosalind ngayon ay maituturing na pagbubunyag ng kanyang tunay na nararamdaman habang umiiyak siya ng lubos. Natigilan si Isha nang marinig iyon. Tumakbo si Ivan. Saan kaya siya tumakbo? Nabulunan si Rosalind sa pagitan ng mga hikbi at sinabing, saan pa siya makakatakbo? Tiyak na tumakbo siya pabalik para hanapin ang kanyang ama upang protektahan siya. Nasa tuktok na ng 9th level Essence Tree Realm si Mateo. Ang pagpatay sa kanya ay parang pagpatay sa isang aso. Sino pa ang maaaring magprotekta sa kanya maliban sa kanyang matandang lalaki? Hindi napigilan ni Ishan ang matawa habang sinasabi, hindi ko masabi noong una, pero ang isipin na si Junior Apprentice Brother Juan ay talagang walang lakas ng loob. Tinakot siya ng husto ng isang maliit na Mateo. Pagkatapos, sinuri ni Ishan ang umiiyak na si Rosalind at mapaglarong nagtanong, ngayon lang, sinabi mong hanak ang gawin ang lahat. Nang inig si Rosalind nang marinig niya ito. Paano niya hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Ishan? Pero sa kasalukuyang punto, kung kahit si Ishan ay walang pakialam sa kanya, siguradong patay na siya. Pinigilan ni Rosalind ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, nagngingit-ngit siya at tumango. Pero ang pagtingin sa itsura niya ay pumukaw sa kuryosidad ni Ishan. Sa hitsura mo, birhen ka pa rin kaya? Namula si Rosalind hanggang dulo ng tainga nang marinig iyon, ngunit tumango pa rin siyang muli. Bagamat likas na mahinhin si Rosalind, maingat pa rin niyang binantayan ang kanyang katawan, dahil alam niyang ito ang kanyang pinakamahalagang yaman. Pero hindi niya akalain na kusang loob niya itong iaalay ngayong napilitan na siya ni Mateo. Sa pag-iisip nito, lalong lumalim ang galit ni Rosalind kay Mateo. Mateo, gusto kong mamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan balang araw. Hahaha. Magaling. Napakagaling. Humagalpak ng tawa si Ishan at pumasok sa bahay. Kumurap ang mga mata ni Rosalind, ngunit nagngingit-ngit pa rin siya at sumunod sa. Nakaramdam pa rin ng takot si Lucian matapos niyang iwasan ang espada ni Mateo. Ang pag-agos ng pag-iisip na gumamit ng espada ngayon lang ay masyadong nakakatakot. Ang pagtanggap nito ng harapan ay walang dod ang magre-resulta sa mga pinsala, kung hindi man kamatayan. Sa sandaling humampas si Mateo gamit ang kanyang espada, biglang nakaramdam si Lucian ng matinding krisis. Ang kanyang likas na ugali mula sa hindi mabilang na mga labanan ay nagsasabi sa kanya na ang espadang ito ay hindi dapat gamitin ng harapan.
Kaya naman, agad niyang ginamit ang kanyang teknik sa paggalaw, at bahagya lamang na naiwasan ang espada. Mukhang medyo gaskosan si Lucian. Hindi ito nangangahulugan na mahina siya, bagkus, labis niyang minamaliit ang kanyang kalaban. Sa totoo lang, si Lucian ay isang napakamagulo na tao. Kahit ang mga ekspertong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya sa Martial Roll of Honor ay nakaramdam ng matinding sakit ng ulo nang makita siya. Si Lucian ay ang sikat na baliw sa labanan ng Central Academy. Hindi lamang nakakagulat ang kanyang husay sa pakikipaglaban, kundi taglay din niya ang pambihirang talento sa pakikipaglaban at may napaka-eksaktong pag-unawa sa sitwasyon ng labanan. Ngayon lang, natalo siya dahil nangako siyang tatanggapin ito ni Mateo ng diretso. Pinagsama-sama lang ni Mateo ang mga layunin sa espada sa Nine Heavens Road, at gumamit pa ng isang 8 Restriction Spirit Artifact, ang Kanghua Sword, para palayain ang liwanag ng espada. Kahit na isang Iron Man si Lucian, ang pagtitiis nito ay sapat na para magdusa siya. Ang espadang ito ni Mateo ay nagpapahiwatig lamang na mayroon siyang kapangyarihang makipaglaban kay Lucian, ngunit hindi nangangahulugang kaya niyang talunin si Lucian. Si Lucian ay nasa second level spirit condensation realm. Bukod pa rito, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay higit na nalampasan ang mga nasa parehong antas. Karamihan sa mga mas malakas sa kanya ay nasa third level spirit condensation realm. Makikita kung gaano siya kalakas. Bagamat may kapangyarihan si Mateo na lumukso at lumaban, mahirap pa ring sabihin kung ano ang magiging resulta kung makakatapat niya si Lucian. Kahit gaano pa kalakas ang intensyon ni Mateo na gumamit ng espada, kung hindi niya mahawakan ang kanyang kalaban, wala itong saysay. Hindi lang nawala ng sigla ang Lucian na nakaiwas sa isang krisis, kundi natuwa pa siya ng sobra. Walang saysay kung masyadong mahina ang kalaban. Bago pumunta rito, nag-aalala pa rin si Lucian kung medyo maaga pa. Kahit alam niyang kahanga-hanga ang husay sa pakikipaglaban ni Mateo, sa huli ay isang major cultivation realm na mas mataas kaysa kay Mateo. Pero ngayon, tuluyan na niyang inalis sa isip niya ang mga kaisipang iyon. Base pa lang sa espadang iyon, mayroon ng kwalifikasyon si Mateo para maging kalaban niya. Hoy, Junior Apprentice Brother Croswell, maglaban tayo ng isang round. Ang sword art mo ay talagang kahanga-hanga, gusto ko talagang maranasan. Walang hiyang binawi ni Lucian ang kanyang sinabi. Natigilan si Mateo. Hindi niya akalain na ganito pala kamapilit ang lalaking ito, at bigla na lang siyang nalungkot. Senior Apprentice Brother Wu, may ginagawa talaga ako ngayon. Kung magpapatuloy ka pa sa pagpupumilit, hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Nang makitang talagang nag-alab ang galit ni Mateo, hindi napigilan ni Lucian na ilabas ang kanyang dila. Lumingon siya sa paligid, at sinabing, paano kung ganito, Junior Apprentice Brother Croswell, sasamahan kita sa bagay na ito at gagawin ko ang anumang sabihin mo. Kailangan mo lang makipaglaban sa akin ng isang round pagkatapos mong ayusin ang iyong mga problema. Sumenya si Mateo ng ikaw ang bahala, at umalis ng mag-isa. Tumawa si Lucian ng, hey, at sumama na rin. Hindi na inabala ni Mateo ang pagkakaiba ng lalaki at babae at diretsyong pumasok sa bahay ni Rosalind. Ngunit wala itong tao. Sa sandaling iyon, tumulong si Lucian. Malinaw niyang tinanong ang direksyon na pinupuntahan ni Rosalind, pinag-isa-isa ito, at pagkatapos ay sinabi niya kay Mateo, Junior Apprentice Brother Croswell, malinaw ko nang tinanong. Pumunta si Junior Apprentice Sister Lanten sa bahay ni Yishan. Natigilan si Mateo. Sino si Yishen? Hindi pwede. Hindi mo nga kilala kung sino si Yishen. Sa pagkakataong ito, si Lucian naman ang natigilan. Bakit ko pa kailangang malaman kung sino siya? Teka, Su ang apelyido niya. Galing ba siya sa pamilyang Su? Biglang may naalala si Mateo at tinanong si Lucian. Itinaas ni Lucian ang kanyang hinlalaki at pinuri si Mateo, matalino talaga si Junior Apprentice Brother Croswell. Si Yishan ay pamangkin ni Luban. Isa pa, nasa ika-10 ranggo pa siya sa martial roll. Pero ayon sa aking pagtatansya, malamang na may kapangyarihan na si Yishan na umatake sa top 5. Junior Apprentice Brother Croswell, bakit hindi? Kalimutan mo na lang. 109. Medyo kanina, sa likod ng bundok, sa patio ng estudyanteng nasa ranggo ng langit na si Yishan.
Tila natarante, tiningnan ni Rosalind si Yisha na nasa harap niya. Senior Apprentice Brother Su, sa ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin sa buong akademya. Nagmamakaawa ako sa iyo, tulungan mo ako. Hindi kailanman naging ganito kawalang magawa si Rosalind kahit na nahaharap sa lahat ng uri ng pagwawalang bahala mula sa kanyang angkan. Matapos magtagumpay si Mateo sa paglilinis ng Nine Heavens Road, nakaramdam ng lubos na pagkabalisa si Rosalind. Pumunta siya sa tahanan ni Ivan na parang naliligaw at gustong hanapin ito upang pag-usapan ang mga paraan ng pag-iwas. Pero pagdating niya sa bahay ni Ivan, natuklasan niyang wala roon si Ivan. Sa simula, inakala ni Rosalind na hindi bumalik si Ivan dahil sa ilang bagay. Ngunit pagkatapos maghintay, at wala pa ring nangyayari, tinanong niya ang ibang mga estudyante, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Ivan. Biglang nakaramdam ng masamang kutob si Rosalind. Gaya ng inaasahan, pagkatapos lamang magtanong ni Rosalind sa mga estudyanteng nagbabantay sa mga gate ay sa kanya nalaman na matagal nang umalis si Ivan sa akademya. Binati ni Rosalind ang 8 henerasyon ng mga ninuno ni Ivan sa kanyang puso, ngunit wala itong silbi sa kanya. Paano kung ibinuhos ni Mateo ang lahat ng kanyang galit kay Ivan dahil hindi niya mahanap si Ivan? Tapos na siya. Pagkatapos magmura, nakaramdam si Rosalind ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Ang lakas ni Mateo ay unti-unting umangat sa hanay ng mga estudyanteng nasa heaven rank. Ang pagnanais na patayin siya ay kasing dali lang ng pag-ikot ng kanyang kamay. Mayroon pa ring kaunting kapangyarihan si Rosalind na magpalakas ng loob sa mga estudyanteng mababa ang ranggo, ngunit para sa mga estudyanteng nasa heaven rank. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Rosalind at naisip si Yishan. Pakiramdam niya ay nahawakan na niya ang kanyang huling straw na naging iligtas buhay. Noong nasugatan si Ivan, minsang sinabi ni Yishan na papatayin niya si Mateo. Mukhang hindi maliit ang kanilang sama ng loob. Higit sa lahat, hindi ba't pangalawang tiyuhin ni Elder Yishan si Su? Kahit hindi maimpluwensyahan ni Rosalind ang mga estudyanteng nasa heaven rank, matagal na niyang pinag-uusapan ang mga detalye ng mga ito. Hindi maraming tao sa Central Academy ang nakakaalam tungkol sa relasyon ni Luban at Yishan, ngunit mayroon pa ring ilan na nakakaalam. Nang maisip ito, hindi na nag-atubili si Rosalind, at direktang pumunta sa likuran ng bundok at hinanap si Yishan. Natatawang tiningnan ni Yishan si Rosalind at sinabing, si Senior Apprentice Sister Lantin at Senior Apprentice Brother Juan ay naglalakad ng magkalapit. Bakit mo ako naisip ang hanapin? Ayos pa rin sana kung hindi ito binanggit ni Yishan, pero ngayong nabanggit na niya, bumuhos ang mga luha ni Rosalind na parang baha na sumaire sa dam. Tumakbo na ang duwag na lalaking iyon na si Ivan noon pa. Hirit. Hirit. Senior Apprentice Brother Su, basta't handa kang iligtas ako, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Si Rosalind ngayon ay maituturing na pagbubunyag ng kanyang tunay na nararamdaman habang umiiyak siya ng lubos. Natigilan si Yishan nang marinig iyon. Tumakbo si Ivan. Saan kaya siya tumakbo? Nabulunan si Rosalind sa pagitan ng mga hikbi at sinabing, saan pa siya makakatakbo? Tiyak na tumakbo siya pabalik para hanapin ang kanyang ama upang protektahan siya. Nasa tuktok na ng 9th level Essence Chi Realm si Mateo. Ang pagpatay sa kanya ay parang pagpatay sa isang aso. Sino pa ang maaaring magprotekta sa kanya maliban sa kanyang matandang lalaki? Hindi napigilan ni Yishan ang matawa habang sinasabi, hindi ko masabi noong una, pero ang isipin na si Junior Apprentice Brother Juan ay talagang walang lakas ng loob. Tinakot siya ng husto ng isang maliit na Mateo. Pagkatapos, sinuri ni Yishan ang umiiyak na si Rosalind at mapaglarong nagtanong, ngayon lang, sinabi mong handa kang gawin ang lahat. Nang inig si Rosalind nang marinig niya ito. Paano niya hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Yishan? Pero sa kasalukuyang punto, kung kahit si Yishan ay walang pakialam sa kanya, siguradong patay na siya. Pinigilan ni Rosalind ang kanyang nararamdaman. Sa wakas, nagngingit-ngit siya at tumango. Pero ang pagtingin sa itsura niya ay pumukaw sa kuryosidad ni Yishan. Sa hitsura mo, birhen ka pa rin kaya? Namula si Rosalind hanggang dulo ng tainga nang marinig iyon, ngunit tumango pa rin siyang muli. Bagamat likas na mahinhin si Rosalind, maingat pa rin niyang binantayan ang kanyang katawan, dahil alam niyang ito ang kanyang pinakamahalagang yaman.
Pero hindi niya akalain na kusang loob niya itong iaalay ngayong napilitan na siya ni Mateo. Sa pag-iisip nito, lalong lumalim ang galit ni Rosalind kay Mateo. Mateo, gusto kong mamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan balang araw. Hahaha. Magaling. Napakagaling. Humagalpak ng tawa si Yishan at pumasok sa bahay. Kumurap ang mga mata ni Rosalind, ngunit nagngingit-ngit pa rin siya at sumunod sa. Nakaramdam pa rin ng takot si Lucian matapos niyang iwasan ang espada ni Mateo. Ang pag-agos ng pag-iisip na gumamit ng espada ngayon lang ay masyadong nakakatakot. Ang pagtanggap nito ng harapan ay walang dod ang magre-resulta sa mga pinsala, kung hindi man kamatayan. Sa sandaling humampas si Mateo gamit ang kanyang espada, biglang nakaramdam si Lucian ng matinding krisis. Ang kanyang likas na ugali mula sa hindi mabilang na mga labanan ay nagsasabi sa kanya na ang espadang ito ay hindi dapat gamitin ng harapan. Kaya naman, agad niyang ginamit ang kanyang teknik sa paggalaw, at bahagya lamang na naiwasan ang espada. Mukhang medyo gaskosan si Lucian. Hindi ito nangangahulugan na mahina siya, bagkus, labis niyang minamaliit ang kanyang kalaban. Sa totoo lang, si Lucian ay isang napakamagulo na tao. Kahit ang mga ekspertong mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya sa Martial Roll of Honor ay nakaramdam ng matinding sakit ng ulo nang makita siya. Si Lucian ay ang sikat na baliw sa labanan ng Central Academy. Hindi lamang nakakagulat ang kanyang husay sa pakikipaglaban, kundi taglay din niya ang pambihirang talento sa pakikipaglaban at may napaka-eksaktong pag-unawa sa sitwasyon ng labanan. Ngayon lang, natalo siya dahil nangako siyang tatanggapin ito ni Mateo ng diretsyo. Pinagsama-sama lang ni Mateo ang mga layunin sa espada sa Nine Heavens Road, at gumamit pa ng isang 8 Restriction Spirit Artifact, ang Kanghua Sword, para palayain ang liwanag ng espada. Kahit na isang Iron Man si Lucian, ang pagtitiis nito ay sapat na para magdusa siya. Ang espadang ito ni Mateo ay nagpapahiwatig lamang na mayroon siyang kapangyarihang makipaglaban kay Lucian, ngunit hindi nangangahulugang kaya niyang talunin si Lucian. Si Lucian ay nasa second level spirit condensation realm. Bukod pa rito, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay higit na nalampasan ang mga nasa parehong antas. Karamihan sa mga mas malakas sa kanya ay nasa third level spirit condensation realm. Makikita kung gaano siya kalakas. Bagamat may kapangyarihan si Mateo na lumukso at lumaban, mahirap pa ring sabihin kung ano ang magiging resulta kung makakatapat niya si Lucian. Kahit gaano pa kalakas ang intensyon ni Mateo na gumamit ng espada, kung hindi niya mahawakan ang kanyang kalaban, wala itong saysay. Hindi lang nawala ng sigla ang Lucian na nakaiwas sa isang krisis, kundi natuwa pa siya ng sobra. Walang saysay kung masyadong mahina ang kalaban. Bago pumunta rito, nag-aalala pa rin si Lucian kung medyo maaga pa. Kahit alam niyang kahanga-hanga ang husay sa pakikipaglaban ni Mateo, sa huli ay isa siyang major cultivation realm na mas mataas kaysa kay Mateo. Pero ngayon, tuluyan na niyang inalis sa isip niya ang mga kaisipang iyon. Base pa lang sa espadang iyon, mayroon ng kwalifikasyon si Mateo para maging kalaban niya. Hoy hoy, Junior Apprentice Brother Croswell, maglaban tayo ng isang round. Ang sword art mo ay talagang kahanga-hanga, gusto ko talagang maranasan. Walang hiyang binawi ni Lucian ang kanyang sinabi. Natigilan si Mateo. Hindi niya akalain na ganito pala kamapilit ang lalaking ito, at bigla na lang siyang nalungkot. Senior Apprentice Brother Wu, may ginagawa talaga ako ngayon. Kung magpapatuloy ka pa sa pagpupumilit, hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Nang makitang talagang nag-alab ang galit ni Mateo, hindi napigilan ni Lucian na ilabas ang kanyang dila. Lumingon siya sa paligid, at sinabing, paano kung ganito, Junior Apprentice Brother Croswell, sasamahan kita sa bagay na ito at gagawin ko ang anumang sabihin mo. Kailangan mo lang makipaglaban sa akin ng isang round pagkatapos mong ayusin ang iyong mga problema. Sumenya si Mateo ng ikaw ang bahala, at umalis ng mag-isa. Tumawa si Lucian, hey, at sumama na rin. Hindi na inabala ni Mateo ang pagkakaiba ng lalaki at babae at diretsyong pumasok sa bahay ni Rosalind. Ngunit wala itong tao. Sa sandaling iyon, tumulong si Lucian.
Malinaw niyang tinanong ang direksyon na pinupuntahan ni Rosalind, pinag-isa-isa ito, at pagkatapos ay sinabi niya kay Mateo, Junior Apprentice Brother Croswell, malinaw ko nang tinanong. Pumunta si Junior Apprentice Sister Lanten sa bahay ni Ishan. Natigilan si Mateo. Sino si Ishan? Hindi pwede. Hindi mo nga kilala kung sino si Ishan. Sa pagkakataong ito, si Lucian naman ang natigilan. Bakit ko pa kailangang malaman kung sino siya? Teka, Su ang apelyido niya. Galing ba siya sa pamilyang Su? Biglang may naalala si Mateo at tinanong si Lucian. Itinaas ni Lucian ang kanyang hinlalaki at pinuri si Mateo, matalino talaga si Junior Apprentice Brother Croswell. Si Ishan ay pamangkin ni Luban. Isa pa, nasa ika-10 ranggo pa siya sa martial role. Pero ayon sa aking pagtatantya, malamang na may kapangyarihan na si Ishan na umatake sa top 5. Junior Apprentice Brother Croswell, bakit hindi? Kalimutan mo na lang. 110. Mahahalata na ayaw ni Lucian na pukawin si Ishan. Hindi lamang malakas si Ishan, kundi napakalalim din ng kanyang pinagmulan. Hindi man nabanggit kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pamilya Su, batay pa lang sa katayuan ni Luban sa loob ng Central Academy, hindi marami ang nang-ahas na galitin siya. Walang pakialam na tiningnan ni Mateo si Lucian. Natatakot ka. Kung natatakot ka, bumalik ka na. Hindi rin kita pinilit na sumama. Labis na ikinabahala ni Lucian ang tinging ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, sino ang natatakot? Hindi ba't si Ishan lang? Hintayin mong makaakyat ako sa 3rd level spirit condensation realm. Bubugbugin ko siya hanggang sa matanggal ang kanyang mga ngipin. Anong 3rd level spirit condensation realm yan? Sa huli, takot ka pa rin. Patuloy ni Mateo na may paghamak. Muntik nang mapatalon si Lucian nang marinig niya ito. Kahit simula nang pumasok siya sa Central Academy, wala pang salitang takot sa kanyang diksyonaryo. Nakuha niya lang ang posisyon ngayon sa pamamagitan ng paghamon sa buong daan at pagtalo sa mga tao hanggang dulo. Natural lamang na walang kakulangan ng mga taong may espesyal na katayuan sa mga taong ito. Pero hindi ba't binugbog niya lang sila? Kailan pa siya natakot? Ang dahilan kung bakit ayaw niyang maghanap ng gulo kay Ishan ay dahil hindi pa ito ang tamang oras. Si Ishan ay nasa tugatog ng 3rd level spirit condensation realm at kayang-kaya niyang makaabot sa ikalawang yugto ng spirit condensation realm anumang oras. Mas masungit ang bawat isa sa top 10 nanograms martial roll of honor kaysa sa isa't isa. Tunay ngang napakalakas ni Lucian, ngunit sa kanyang antas, sino ba ang hindi malakas? Habang papalayo ang takbo, mas mahirap lumipat ng ranggo at lumaban. Natural lamang na ayaw ni Lucian na basta-basta pukawin ang isang estudyanteng nasa top 10 nanograms martial roll. Matapos makaabot ni Lucian sa 3rd level spirit condensation realm, isa-isa niyang babasahin ang listahan. Ayaw kong maniwala ngayon. Hindi ba't si Ishan lang? Sasamahan kita. Kung maglalakas loob siyang atakihin ka, ako, si Lucian, ang tatanggap nito. Natulala ang kaawa-awang si Lucian sa pang-uudyok ni Mateo ng ganoon na lang. Nasa iyo ang desisyon. Sa oras na iyon, huwag kang tatakbo nang nakabuntot ka sa pagitan ng iyong mga binti. Pagkatapos ay umalis si Mateo nang hindi man lang lumingon. Hinabol siya ni Lucian habang sinasabing, hoy, sabihin mo ng malinaw. Sino ang tumatakbo palayo na nakabuntot sa pagitan ng kanilang mga binti? Kailan pa ako, Lucian, naging isang taksil? Ang mga tirahan ng mga estudyanteng nasa ranggong langit ay inihiwalay sa mga estudyanteng nasa ibang ranggo. Sa likuran ng bundok kasama ang mga instructor. Bukod dito, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang bahay at patio na may malawak na kabuuang lawak, at hindi sila maaabala ng iba. Pumunta si Mateo sa harap ng patio ni Ishan at sumigaw ng malakas, tumakas ka rito, Rosalind. Nagsama si Mateo ng sapat na enerhiya ng asensya sa kanyang sigaw, dahilan para umalingaw-ngaw ito na parang kulog. Kahit hindi siya sumigaw, ayos lang sana. Pero ngayong sumigaw na siya, maraming tao ang nagulat. Anong nangyayari? May nangyari na naman ba? Tingnan mo dali. Hindi ba't si Mateo yan? Hindi ba't nilinis niya lang ang Nine Heavens Road? Bakit parang nandito na naman siya para manggulo? Haha.
Ang sigla talaga nitong mga nakaraang araw. Masyadong kaya ni Mateo na manggulo, guluhin ang buong akademya. Isa na naman itong insidente na hindi pa humuhupa, pero may isa na namang sunod-sunod na pangyayari ang dumarating. Yee! Hindi ba't si Lucian yan? Bakit siya nakikihalubilo kay Mateo? Sino ang nakakaalam? Baliw din pala ang lalaking yan. Dalawang baliw ang nagsama. Nako, sino si Rosalind? Parang pangalan ng babae yan. Paano niya nasaktan si Mateo? Parang may kutob ako. Mukhang napakaganda niya. P*K*. Hindi man lang siya nagpapakatanga sa isang gwapo. Baliw talaga si Mateo. Hoy, mabuti pang tumigil na kayo sa pag-iisip. Totoo ngang hindi nagpapahinga si Mateo, pero sina Tyson at Homer ay sila lang ang may kasalanan. Kung ikaw yan, papatayin mo ba sila? Dapat pa rin nating marinig ang sasabihin ni Mateo. Sino ang nakakaalam kung si Rosalind na ito ay isa rin sa mga taong nangapi sa katulong ni Mateo? Hindi ba't kakaiba sa inyong lahat na tinatawag ni Mateo si Rosalind sa labas ng gate ni Yishen? Hindi kailanman natakot si Mateo na pasabugan ang mga bagay-bagay. Kung siya, isang marangal na emperador ng alchemy, ay kailangang lunukan ang kanyang pagmamataas at magtiis ng tahimik sa isang mortal na bansa, magiging sanhi ito ng hindi maayos na pagdaloy ng kanyang mga iniisip. Ang mahalagang karanasan niya sa buhay ang nagpaunlad sa personalidad ni Mateo na gumanti sa anumang puot. Sino ang may pakialam kung sino ang eksperto ng martial role, o kung sino ang elder ng disciplinary hall? Kailangan niya lang talagang durugin ito ng diretso. Ayos lang sana kung hindi niya sila matalo ngayon. Kahit hindi niya sila matalo, kaya pa rin niya silang kamuhian. Pagkatapos sumigaw, ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata at tahimik na tumayo roon habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, hinihintay ang paglabas ni Yishan. Hindi nagtagal, bumukas ng malakas ang tarangkahan ng patio ni Yishan, at lumabas si Yishan na namumula ang mukha. Anong ginagawa mo, Mateo? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa labas ng gate ko. Sa tingin mo ba talaga ay walang makakapag-alaga sa iyo? Malamig na sabi ni Yishan. Palabasin mo si Rosalind. Walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, maglaro ka na lang sa isang tabi. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Mateo na nagpatitig sa lahat ng may pagtataka. Nako! Sinabihan ni Mateo si Yishan na maglaro sa gilid sa labas ng pasukan ng bahay niya. Wala pang nang-ahas na magsalita ng ganoon kay Yishan sa akademya. Talagang puno ng pagmamataas si Mateo. Pero matapos itong pag-isipan, lahat ay nakaramdam ng kapanatagan. Naglakas loob pa nga si Mateo na pag-alitan si Elder Su. Ano ba si Yishen? Kailan pa dumanas ng ganitong kahihiyan si Yishen? Nang marinig niya iyon, nagalit siya ng husto. Kawalang galang. Ngayon, titimbangin ko kung gaano kahanga-hanga ang isang henyo na naglinis sa Nine Heavens Road. Binitawan ni Yishan ang kanyang aura at sumugod patungo kay Mateo kasabay ng momentum ng bundoktay na bumababa kay Mateo. Ngunit sa sandaling iyon, walang emosyong humarap si Lucian kay Mateo, na siyang nagpahinto sa takbo ng takbo ni Yishan. Anong ibig sabihin nito, Lucian? Galit na tanong ni Yishan. Wala nang ibang ibig sabihin. Basta't hindi mo ginagalaw si Mateo, ayos na. Wala akong pakialam sa ibang bagay, sabi ni Lucian habang nanatiling walang emosyon. Sa totoo lang, si Lucian ay malungkot din ngayon. Hindi maipaliwanag na nahirapan siya sa isang malaking problema tulad ni Yishan. Totoo na simple lang ang pag-iisip ni Lucian. Pero hindi naman talaga siya tanga. Paano magiging eksperto ang isang tanga sa Martial Roll of Honor? Pero hindi na ganoon kahalaga kay Lucian ang makipaglaban kay Mateo. Siyempre, marami pa rin siyang makakalaban sa loob ng akademya. Pero may kutob si Lucian na ang pakikipaglaban kay Mateo ay magbibigay sa kanya ng hindi inaasahang ani. Ito ay purong likas na hilig lamang. Simula nang masaksihan niya ang nakasisilaw na espada ni Mateo, nagkaroon na siya ng ganitong uri ng intuition. Kaya naman, patuloy niyang kinukulit si Mateo para makipag-away dito. Nako Lucian. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagiging kaaway ko? Kinatatakutan ni Lucian si Yishan, ngunit paanong hindi rin mag-iingat si Yishan kay Lucian?
Bagamat mas mataas siya sa isang maliit na kaharian kaysa kay Lucian, ang talento ni Lucian sa pakikipaglaban ay lubos na kahanga-hanga. Kung talagang maglalaban sila, kahit na manalo siya, tiyak na magiging isang mapangwasak na tagumpay iyon. Hindi ko kailanman ginustong maging kaaway ka. Hanggat hindi mo ginagalaw si Mateo, wala akong pakialam sa ibang bagay, walang emosyong inulit ni Lucian ang mga salitang ito. Kalokohan lang talaga ang mga salitang ito. Nandito si Mateo para maghanap ng gulo, kaya siguradong lalaban siya kay Yishan. Kung hindi siya ginalaw ni Yishan, kailangan pa ba niyang maghintay na bugbugin siya? Hindi makausap ng maayos ni Yishan ang baliw na ito at sa sobrang galit ay halos sumabog na ang kanyang mga baga. Humph! Hinahanap niyo si Rosalind. Bakit kayo pumunta sa bahay ko? Hindi kayang harapin ni Yishan si Lucian, kaya ang tanging natiis niya ay ang pangalawa sa pinakamahusay. Ang pagtatanong gamit ang loika. Nagtanong na kami. Dapat ay nandito si Rosalind sa bahay ninyo ngayon. Puntahan mo siya at tawagin. May mga bagay akong gustong itanong sa kanya, malamig na sabi ni Mateo na parang hindi niya nakita ang pagsusuntukan ni Yishan at Lucian. Anong biro yan? Sabi mo nandito siya, ibig sabihin nandito rin siya. Tumawa si Yishan dahil sa matinding galit. Iniunat ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil hindi tayo makakarating sa isang conclusion, wala nang ibang pagpipilian. Maaari lang akong pumasok sa iyong lugar upang mag-imbestiga ng maayos. Ang lakas ng loob mo. Nag-aalab sa galit si Yishan. 111. Si Yishan ay isang tugatog na henyo sa top 10 nanograms martial roll. Kung ngayon, pumasok si Mateo sa kanyang tirahan upang maghanap ng mga tao, paano siya magkakaroon ng mukha para manatili sa Central Academy sa hinaharap? Ang mga salitang ito mula kay Mateo ay sadyang walang kapantay na kahihiyan at kahihiyan para kay Yishan. Dahil sa matinding galit ni Yishan, pinili ni Mateo na huwag itong pansinin. Kumilos siya at nagtungo sa patio ni Yishan. Naghahangad ng kamatayan. Dahil sa galit, hinampis ni Yishan ang isang palad kay Mateo. Pero tila hindi ito nakita ni Mateo at naglakad patungo sa mga gate ng walang pakialam. Boom! Isang marahas na sagupaan sa pagitan ng mga palad. Sina Yishan at Lucian ay parehong umatras ng ilang hakbang. Malinaw na tabla ang laban. Lucian. Naglakas loob ka talagang umatake. Galit na umungol si Yishan. Nagpakita si Lucian ng mukha na parang zombie na hindi magbabago sa loob ng 10,000 taon at sinabing, nasabi ko na ng napakalinaw. Hanggat hindi mo aatakehin si Mateo, magiging maayos ang lahat. Pero kung aatake ka, hindi ako tatayo lang at manood. Ikaw. Talagang natalo si Yishan kay Lucian. Walang nakalusot sa lalaking ito. Hindi mabilis ang lakad ni Mateo, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga yabag. Mukhang papasok na siya sa looban. Sa sandaling ito, nakaramdam si Yishan ng kahihiyan at pagkapahiya na hindi niya kailanman naranasan noon. Siya ang ipinagmamalaki ng pamilyang Sullivan at isang mapagmalaking anak ng langit sa Central Academy. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Naglakas loob pa nga ba si Mateo na pumasok at halughugin ang kanyang tahanan sa harap ng napakaraming tao? Ang pinakamasamang bagay ay wala siyang magawa laban sa kanya. Tumigil ka dyan, Mateo. Sumigaw si Yishan. Nagpatuloy si Mateo na parang hindi niya narinig. Tumigil ka. Tatawagan ko siya. Natigilan si Yishan at sa wakas ay piniling makipagkompromiso. Tunay nga, nang sabihin niya iyon, tuluyan nang tumigil si Mateo sa paglalakad. Lumingon siya para tingnan si Yishan. Malinaw na hinihintay niya ang tawag ni Yishan sa kanya. Gustong-gusto talagang pumatay ni Yishan ang tao ngayon din. Parang basura na ang mga ginawa ni Mateo para siyang nabura sa mukha niya. Kahit hindi pumasok si Mateo sa huli, dahil pumayag siyang tawagin si Rosalind palabas, inamin niya ang pagkatalo. Tunay ngang karapat-dapat si Mateo na maging isang henyo na nakarating sa Nine Heavens Road. Nangahas pa nga siyang walisin ang mukha ni Yishan ng ganoon. Hey. Karaniwan ng walang kapantay ang kay-abangan ni Yishan. Ngayon, sa wakas ay may nakapagpatigil sa kanya. Nakakainis talaga. Oo. Umasa si Yishan sa autoridad ng kanyang tiyuhin na gawin ang gusto niya sa lugar ng ranggo ng langit.
Maraming tao ang nagalit ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Ngayon, may dumating na mas mabangis pa at nang ahas pang walisin ang mukha ng kanyang pangalawang tiyuhin. Hindi ba't simple lang ang pagwala sa mukha niya? Maliban na lang kung ang isang mayabang na taong tulad ni Lucian ay handang maging kalaban ni Mateo. Nakakagulat ito. Maaari kayang kinuha na siya ni Mateo bilang isang alipors. Mukhang hindi. Malamang may kasunduan sila, at ang kasunduang ito ay talagang mahalaga kay Lucian. Kaya naman handa siyang sumugal para masaktan si Ishan at maging isang upahang maton. Haha. Tingnan mo si Ishan na gustong pumatay ng tao, pero hindi magawa. Ito ang unang beses na nakita ko ito. Nakakatawa talaga. Maaaring maganda ang pakiramdam ni Mateo ngayon, ngunit ang paparating na walang hanggang pagsubok ay malamang na hindi magiging maayos. Kahit si Elder Sullivan o si Ishan pa, malamang na wala silang itatanggi na gastos para patayin si Mateo. Ang mga nagkukumpulan para manood ay mga estudyanteng nasa ranggo ng langit. Marami ang nagbubulungan, at nakikipag-usap pa nga sa pamamagitan ng boses. Makikita sa kanilang pag-uusap na tila hindi nakuha ni Ishan ang opinyon ng publiko sa larangan ng ranggong langit. Marami ang may ekspresyong nagyayabang sa kanyang kasawian habang nanunood ng palabas. Tungkol naman sa pagwawali sa mukha ni Ishan, hindi nakaramdam si Mateo ng kahit anong pasanin. Ang pamilya Sullivan ang palihim na kakompetensya ng pamilya Croswell. Ito ay isang bagay na alam na niya. Dahil kaya siyang tambangan ni Luban sa liwanag ng araw, hindi naman talaga siya kakausapin ni Ishan. Dahil lumitaw si Rosalind sa tahanan ni Ishan, halata na pumunta ito upang humingi ng proteksyon mula rito. Kung gayon, natural lamang na magkaaway sina Mateo at Ishan. Hindi kailanman nakasanayan ni Mateo na ipagtanggol ang kanyang mga kaaway. Maya-maya, malungkot ang mukha ni Ishan, at labis siyang nababagabag. Kahit gaano pa niya kakalkulahin, hindi niya inaasahan na handa pala talagang maging mandirigma ni Mateo si Lucian. Bakit pa nagtatago dyan? Lumabas ka rito para sa akin. Sigaw ni Ishan sa mahinang boses. Sa ngayon, medyo pinagsisihan ni Ishan ang pagtanggap kay Rosalind. Isang sandali ng pagnanasa na gumagapang sa kanyang isipan ang nagbigay sa kanya ng napakalaking problema. Kasunod ng sigaw ni Ishan, isang kaaya-aya at kaakit-akit na figure ang lumitaw sa mga tarangkahan. Si Rosalind nga iyon. Medyo magulo ang damit ni Rosalind, kaya mukhang medyo gaskosan siya. Namumutla rin ang kanyang kutis. Nasaan pa ang dating kilos ng isang diyosa? Kanina pa niya binabantayan ang sitwasyon sa labas, at alam niyang malamang hindi niya kayang ayusin ang mga bagay-bagay ngayon. Noong una, inakala niyang ang paghahanap kay Ishan bilang kanyang taga-suporta ay makakatulong sa kanya na makatakas sa krisis na ito. Dahil dito, inialay pa niya ang kanyang pinakamahalagang bagay. Ngunit hindi niya inisip na hindi siya kayang protektahan ni Ishan. Senior Apprentice Brother Sullivan, ako. Nanghihinang tumingin si Rosalind kay Ishan. Malungkot ang ekspresyon ni Ishan, ngunit gumalaw pa rin siya para hamarang sa harap niya. Ang ginawang ito ay labis na ikinatuwa ni Rosalind. Natural lang na hindi siya hahayaan ni Ishan. Malinaw na ang sitwasyon ngayon. Si Rosalind ay isang taong pinuprotektahan niya, ni Ishan. Kung haharapin siya ni Mateo ayon sa kanyang sariling kagustuhan, tuluyan na siyang mawawala ng mukha ngayon. Ngayon lang, nang gusto ni Mateo na pumasok sa looban, hindi niya magawang pigilan ang sarili. Pero ngayon, hindi magiging ganoon kadali para kina Lucian at Mateo na agawin ang isang tao mula sa ilalim niya. Bukod pa rito, lumak na ang usaping ito. Hanggat nagtitiis pa siya ng kaunti, hanggang sa dumating ang kanyang pangalawang tiyuhin, si Luban, kahit si Mateo ay hindi maglalakas loob na magpakawala ng kontrol. Kung may tanong ka, magtanong ka na lang. Sabi ni Ishan kay Mateo. Hindi alintana ni Mateo ang ginawa ni Ishan. Nang marinig iyon, tumango siya at nagtanong, maaari kitang tanungin, Rosalind, tungkol sa pambubuli ni Tyson at Homer kay Laika, kayo ba ni Ivan ang nagpapainit sa tabi? Lihim na nabahala si Rosalind nang marinig niya ito. Hindi niya inakalang pumunta pala rito si Mateo dahil sa bagay na ito. Hindi nakakapagtaka na napakabilis niyang dumating. Parang kidlat na kumislap ang isip ni Rosalind at naisip niya sa sarili na wala pang saksi sa bagay na ito.
Apat lang sila noon. Patay na sina Tyson at Homer. Tumakas si Ivan. Hanggat mariin niyang itinatanggi ito, ano ang magagawa ni Mateo sa kanya? Hanggang sa puntong ito, sumigaw si Rosalind, "Mateo, alam kong nagkaroon tayo ng ilang hindi pagkakasundo noon. Pero si Ivan ang may pukana ng lahat ng iyon. Bawat utang ay may pinagkakautangan. Dapat mo siyang hanapin." Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, "Tama na ang kalokohan. Tinanong lang kita tungkol sa bagay ni Laika." Nang sandaling pinag-isipan ni Rosalind ang mga bagay-bagay, sa halip ay nabawasan ang kanyang takot. Binubukan niya ang kanyang dibdib at sinabi ng may katapatan, "Hindi. Hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Hindi ko nga alam kung sino si Laika, kaya paano ko siya sasaktan." Talaga. Siyempre totoo yan. Lalong lumakas ang loob ni Rosalind habang nagsasalita. Kung gayon paano ninyo ipinaliwanag na kayo ni Ivan ay naghahanap kay Tyson dati, noong araw ng pagsubok sa Illusionary Spirit Tower? Tanong ni Mateo. Si Tyson ang punong disipulo ng pangkalahatang gawain. Gusto sana siyang kaibiganin ni Ivan. May mali ba roon? Malinaw na ikaw ang nakasakit kay Tyson, pero gusto mo pa akong ipilit sa krimen. Ano ang dahilan? Mabilis din ang pag-iisip ni Rosalind. Nang makabawi siya, nag-reverse checkmate na lang siya. Tumingin si Mateo kay Rosalind at biglang ngumiti. Ngumiti siya hanggang sa makaramdam si Rosalind ng lamig na patuloy na tumataas mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napakatalino ng dila mo. Kung ganoon nga, sumama ka sa akin. May mga paraan ako para patunayan kung totoo o mali ang sinasabi mo. Kung totoo ang sinabi mo, ang mga dati nating hinanakit ay mabubure na sa talaan mula ngayon. Pero kung mali ito, ako, si Mateo, ay hindi pumapatay ng mga babae. Pigain mo ang dantiyan mo, at umalis ka na sa Central Academy. Ang mga bagay na nangyari noon ay mabubure rin. Casual na sabi ni Mateo. 112. Hindi ako sasama. Kung sasama ako sa'yo, makakabalik pa ba ako? Agad na pagtanggi ni Rosalind. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi siya aalis kasama si Mateo kahit anong mangyari. Totoo man o mali ang sinabi ni Mateo, hindi nang ahas si Rosalind na sumugal. Kung totoo ang sinabi ni Mateo, tiyak na may koneksyon ang insidenteng ito sa kanya, kay Rosalind. Makakatakas pa kaya siya? Kung mali ang sinabi ni Mateo, ginawa niya iyon para lokohin siya. Paano magiging maganda ang kalalabasan niya? Sa puntong ito, hindi na lang pinansin ni Mateo si Rosalind. Hindi na niya nasa sa kanya kung pupunta siya o hindi. Ano sa tingin mo, Senior Apprentice Brother Sullivan? Tumingin si Mateo kay Yishan at nagtanong. Malinaw na malinaw ang intensyon. Kung papayag siya, maaayos ang lahat sa pamamagitan ng talakayan. Kung hindi siya sang-ayon, lumaban ka. Natural lang na hindi sasang-ayon si Yishan. Napakaraming tao ang nakatingin. Huwag kang masyadong lumayo, Mateo. Sa tingin mo ba isa kang elder ng disciplinary hall? Gusto mong magsama ng kahit sino, at kailangan nilang sumunod. Mahinang sabi ni Yishan. Siyempre hindi ako elder ng disciplinary hall. Kung ako ang elder ng disciplinary hall, kung sino man ang sentensyahan ko ng kamatayan ay dapat mamatay, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Naintindihan ng lahat ang mga salitang ito. Nagbubulungan lang si Mateo tungkol sa insidente ng pananambang ni Luban sa publiko. Humph! Mateo, huwag mong pag-alitan ang balang habang nakaturo sa mulberry. Isusumbong ko ang bagay na ito sa disciplinary hall ng mag-isa. Aalamin ng disciplinary hall ang sanhi nito, at bibigyan ko kayo ng hustisya. Humagalpak si Isha ng mapang-uyam. Pagkasabi niya noon ay agad na bulungan ang umalangaw-ngaw sa mga nakapalibot na tao. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang unang elder ng disciplinary hall ay kanyang pangalawang tiyuhin? Magkakaroon pa kaya ng hustisya kapag nakarating na ang bagay na ito sa disciplinary hall. Dahil ganoon nga, kamao lang ang gamit natin para makapagsalita. Hindi na nag-aksaya pa ng hininga si Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang wave ng ika-8 layer. Ngayong nasa rurok na ng 9th level essence chi realm na si Mateo, isang 8th layer wave ang napuno ng hindi kapani-paniwalang lakas.
Malinaw na hindi inaasahan ni Yisha na aatake agad si Mateo, kaya nahuli siya. Gayunpaman, karapat-dapat siyang maging isang nangungunang karakter sa top 10 nanograms martial role. Hindi siya umatras sa puntong ito, sa halip, sumulong siya gamit ang parehong palad at nakipaglaban kay Mateo. Nauna pa nga itong dumating kahit na pinakawalan ito kalaunan. Teknik sa pakikipaglaban sa middle grade tier 2, Proj na Palm. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa sulok ng bibig ni Yisha na para bang nakita niya si Mateo na malubhang nasugatan at nagsusuka ng dugo. Isang maliit na 9th level Essence Chi Realm ang naglakas loob na kumilos sa harap niya. Kung hindi yun panliligaw sa kamatayan, ano nga ba iyon? Kahit gaano pa kalakas ang Stackung Waves Layered Palm, isa lamang itong hindi kumpletong tier isang martial technique. Mayroon pa ring kaunting gamit kapag nakikipaglaban sa mga martial artist ng first level Spirit Condensation Realm. Sino siya? Yishen. Ang peak third level Spirit Condensation Realm, at isang nangungunang karakter sa top 10 nanograms martial role. Kung ikukumpara sa Stackung Waves Layered Palm, ang lakas ng middle grade tier 2 Proj na Palm ay mas mataas ng isang antas. Kung pag-uusapan ng Essence Energy, mas malakas siya ng isang antas kaysa kay Mateo. Kahit paano tingnan, walang dahilan para manatiling hindi nasaktan si Mateo. Sa pananaw ni Yishen, parang gusto na ni Mateo ng kamatayan. Nag-iingat siya kay Lucian pero hindi kay Mateo. Bagamat kamakailan lang sumikat si Mateo, ang tunay niyang lakas ay mas malakas ng kaunti kaysa sa mga bagong abanteng estudyanteng nasa heaven rank. Ang third level Spirit Condensation Realm at 9th level Essence Chi Realm ay nasa magkaibang klase ng timbang. Boom! Isang marahas na komprontasyon. Nanatiling hindi gumagalaw si Yishen, ngunit umatras si Mateo ng mahigit 100 hakbang. Kumunat ang noo ni Yishen. Labis siyang nadismaya sa epekto ng palad na ito. Malaki ang pagkakaiba ng resulta sa kanyang inaasahan. Kahit na ito ay isang padalos-dalos na tugon, nakaipon siya ng 70% hanggang 80% na enerhiya ng asensya. Imposibleng makayanan ito ng isang 9th level Essence Chi Realm. Pero tila walang malaking problema kay Mateo sa ngayon maliban sa medyo magulo niyang Essence Energy. Hindi talaga kayang durugin ng tuluyan ng isang third level Spirit Condensation Realm ang isang maliit na 9th level Essence Chi Realm sa isang laban. Natatawa si Yishen tuwing naririnig niya kung gaano kalaking kalokohan si Mateo. Ngayon lang niya napagtanto ang laki ng kalokohan ni Mateo nang personal na makilala niya ito. Hindi pwede. Ayos lang ba talaga si Mateo? Proj na Palm yun. Ngayon lang, akala ko pa naman masyadong pabaya si Mateo. Hindi ko inakalang ganito pala kalakas ang lakas niya. Base lang sa palad na yan kanina, malamang ay matatag na siyang nakapasok sa martial role, di ba? Medyo ganoon nga. Napakalinaw, ang pagganap ni Mateo ay lumampas din sa inaasahan ng lahat. Kailangang malaman ng isa na ang mga nanunood ng labanan ay pawang mga estudyanteng nasa ranggo ng langit. Sa kanila, marami ang mga eksperto sa martial role. Masyado nilang alam ang kapangyarihan ng Proj na Palm. Isa itong middle grade tier 2 martial technique. Bukod pa rito, narinig nila na sinanay na ito ni Yishen hanggang sa ranggong large success. Mayroon itong pambihirang lakas. Sa totoo lang, maayos naman si Mateo matapos makipagpalitan ng palad sa kanya. Ang dating pagganap ni Mateo ay talagang kahanga-hanga. Ngunit gaano man ito kahanga-hanga, nangangahulugan lamang ito na ang kanyang potensyal ay walang hanggan. Hindi nito kinakatawan kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Ang mga labanan ni Mateo dati ay pawang nasa loob ng Essence Chi Realm. Kahit si Tyson ay isa lamang halos hindi luto na Spirit Condensation Realm. Ang lakas ni Tyson nang mailagay sa mga estudyanteng nasa heaven rank ay kabilang sa pinakamababa sa pinakamababang ranggo. Kahit na nakarating na si Mateo sa 9th level Essence Chi Realm ngayon, sa pananaw ng maraming tao, mas malakas lang siya ng kaunti kaysa sa karaniwang mga estudyanteng nasa heaven rank. Pero ngayon lang naunawaan ng mga estudyanteng nasa ranggo ng langit na mayroon ng lakas si Mateo para makipag-usap ng may pantay na katayuan sa kanila. Ang kasalukuyang Mateo ay hindi na ang baguhan sa first level Essence Chi Realm noong isang buwan. Isa na siyang tunay na eksperto sa martial role.
Matapos pikalmayan ang kanyang magulo at mapang-uyam na enerhiya, kumunat din ang noo ni Mateo. Hoy, kung patuloy kang manood ng palabas, hindi ka na kailangan ng lugar na ito. Labis na hindi nasiyahan si Mateo sa ipinakita ni Lucian. Alam niyang gustong hiramin ni Lucian ang kamay ni Ishan para subukan ang kanyang lakas. Labis siyang nadismaya dahil dito. Haha, biglaan lang kasi kanina, hindi ako nakapag-react agad. Natawa si Lucian. Hinarap si Mateo, inalis ni Lucian ang mala-zombie niyang mukha na hindi magbabago sa loob ng 10,000 taon, at nahihiyang ngumiti, na lalong nagpalungkot kay Ishan. Sinong nagsabing bobo si Lucian? Ang talino niya talaga. Umikot ang mga mata ni Mateo, at hindi siya mapakali. Sinabi lang niya, susugod ako. Gawin mo ang gusto mong gawin. Napayuko ang lahat sa lupa dahil sa mga sinabi ni Mateo. Kahit na umatras siya ngayon lang, halata rin ang pagitan nila ni Ishan. Malinaw na wala ng gaanong pag-asa. Gusto pa rin ba niyang maging tanga sa ganitong sitwasyon? Binuksan ni Mateo ang instant flash at itinuro si Ishan. Ganap na yang finger. Sa kasalukuyan, ang lakas ng absolute yang finger na pinakawala ni Mateo ay nalampasan na ang 8th layer wave. Hindi biro ang batas ng paglilinang ng Spirit Bristle Divine King. Naghahangad ng kamatayan. Tumugon si Ishan sa iba't ibang sitwasyon gamit ang parehong paraan. Muling pinakawalan ang Prajna Palm. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang basta manunood si Lucian. Kasabay ng pag-atake ni Mateo, gumalaw din siya. Winasa ni Lucian ang kanyang binti kay Ishan. Kumpara sa atake ni Mateo, malinaw na mas malaki ang banta sa atake ni Lucian. Sa ilalim ng pag-atake ng dalawa, hindi man lang natarante si Ishan. Ang movement technique ni Ishan ay isa ring tunay na tier 2 martial technique, na may bilis na 1.5 beses na mas mataas kaysa kay Lucian. Ang pagkakaiba ng oras na ito na 1.5 beses ang nagbigay daan sa kanya upang mapilit si Mateo na umatras gamit ang isang palad, at muntik nang makaiwas sa binti ni Lucian. Sa sandaling ito, ang lakas ni Ishan bilang numero 10 nasa martial role ay lubos na naipakita. Di nagtagal, ang tatlong tao ay nasangkot sa labanan. Ang dalawang partido ay tuluyang tumigil sa pakikipaglaban, at walang sinuman sa kanila ang may nagawang anumang aksyon sa isa't isa. Siyempre, sina Ishan at Lucian pa rin ang nangunguna sa labanan. Si Mateo ay nabawasan na lamang ng mga sumusuportang tauhan. 113. Tila hindi naman nalungkot si Mateo sa pagiging supporting role niya. Alam niyang hindi siya ang katapat ni Ishan, kaya sinasadya niyang hinaila si Lucian papunta sa tubig. Sina Ishan at Lucian ay abala sa kanilang matinding labanan. Paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng pang-abala, na agad na ikinababalisa ni Ishan. Labis na nanlumo si Ishan kaya gusto na niyang umubo ng dugo. Medyo nag-aalala si Ishan kay Lucian, ngunit ang kanyang numero 10 rango sa martial role ay hindi nakuha kay Luban. Ang kanyang lakas ay tunay na walang kapantay. Nakatapat niya si Lucian, at may kumpiyansa siyang matatalo ito sa loob ng 100 palitan ng puntos. Pero dahil sa gulo na ginagawa ni Mateo sa tab niya, mabilis nitong pinataas ng malaki ang pressure. Bagamat hindi gaanong nagdulot ng banta ang atake ni Mateo, napakalakas talaga ng kapangyarihang umatake ni Mateo. Kahit siya, si Ishan, ay tiyak na hindi magiging maayos ang pakiramdam kapag nakalaban niya ang isang 8-layer wave o absolute yang finger. Gayunpaman, mula sa ibang pananaw, pinatunayan din nito ang lakas ni Ishan. Hindi siya nasa disbentaha kahit na nakikipaglaban sa dalawang tao ng mag-isa. Ang top 20 sa martial role ay puro mga baliw. Sina Ishan at Lucian ay naging mas malakas pagkatapos ng huling labanan ng martial role. Oo. Magkaiba ang antas ng mga estudyanteng nasa top 20 ng martial role. Napakalaki ng pagkakaiba sa kapangyarihan ng top 20 at ng susunod na 20. Magbabago rin ang rango ng mga estudyanteng nasa top 20, pero kadalasan, ito ay sa pagpapalitan ng posisyon. Napakahirap para sa mga nasa top 20 na subukang sumingit. Pagkatapos ng mahabang panahon, isang taong may sakit na tulad ni Lucian lamang ang makakarating sa top 20. Sa tingin ko ay siya na ang susunod na senior apprentice Brother Long. Pakiramdam ko rin yan. Masyadong may sakit ang lalaking to.
Hindi lang mabilis umangat ang cultivation realm niya, kundi napakabilis din ng pag-unlad ng martial techniques niya. Gayunpaman, gaano man kalala ang sakit ng 2 taong iyon, hindi sila kasing sakit ni Mateo. Hindi talaga tao ang lalaking iyon. Kung may ibang 9th level essence chi realm na papalitan sa labanang ito, ang resulta ay isang beses lang na matatalo. Hindi lang niya kayang protektahan ang sarili niya, pero kaya rin niyang magdulot ng gulo kay Yishan paminsan-minsan. Huwag mo na siyang pag-usapan pa. Ang lalaking iyon ay nakatakdang mapunta sa ibang mundo kaysa sa atin. Sa palagay ko, hindi magtatagal, siya ay magiging pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect, tama ba? Kahit ang senior apprentice brother ay wala sa kwalifikasyon. Hindi madaling makita ang laban sa pagitan ng top 20 ng martial role. Maraming estudyanteng nasa heaven rank ang nagkokomento tungkol dito, ngunit ang huling hinto ay kay Mateo pa rin. Ang lakas ni Mateo ay lubos na lumampas sa kanilang inaasahan. Maraming estudyante ang pumalit sa kanilang sarili sa labanan. Ngunit sa kanilang pagkadismaya, hindi nila kayang gumanap ng kasing husay ni Mateo. Ibig sabihin, mas malakas na si Mateo kaysa sa karamihan sa kanila. Mayroong humigit kumulang 4 hanggang 500 estudyanteng may ranggong langit sa Central Academy. At tanging ang nangungunang 100 lamang ang maaaring makapasok sa martial role, at maging eksperto sa martial role. Ang 100 taong ito ay pawang mga piling tao sa mga piling tao. Karamihan sa kanila ay naubos na ang kanilang potensyal tulad ni Tyson, at naging mga ordinaryong tao sa mga estudyanteng nasa ranggo ng langit. Malinaw na mas malakas si Mateo kaysa sa kanila. Kahit ang mga estudyanteng nasa hulihan ng ranggo ng martial role ay nahihiya sa kanilang kababaan sa harap ni Mateo. Habang ang lahat ay nalulunod sa kanilang mga emosyon, biglang may nangyaring pagbabago sa sitwasyon ng labanan. Sino ang mag-aakala kung kailan lumitaw ang isang asul na espada na may tassel sa kamay ni Mateo? Ang buong aura niya ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Sa sandaling ito, ang buong pagkatao ni Mateo ay parang isang nakabunot na espada. Napakatalas. Sina Yishan at Lucian ay nasa gitna ng isang matinding labanan. Nang maramdaman nila ang aurang iyon, sila ay labis na nagulat. Pero hindi siya binigyan ni Mateo ng sapat na oras para gumanti. Isang guhit ng espadang chi ang tumama sa kanyang ulo. Ang husay ng paghawak sa espadang ito ay mahusay na naunawaan. Sina Yishan at Lucian ay nasa tamang proseso ng pag-atake. Ang kanilang kasalukuyang kalagayan ay hindi madaling mabago o mapigilan. Itinatali siya ni Lucian, kaya paano niya magiging madali ang paglaya? Ang espadang ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Yishan. Ang nakakatakot na layunin ng espadang iyon ay kayang-kayang sirain ang enerhiya ng kanyang protection na asensya, at direktang hiwain ang kanyang ulo. Sa sandali ng panganib, paano kaya makakaabala si Yishan na harapin si Lucian? Pilit niyang binawi ang kanyang galaw sa kalagitnaan, at diretsyong sumisid pababa. Ang bahid ng espadang chi ay dumampi lamang sa tuktok ng kanyang ulo habang dumadaan ito. Masasabing mabilis ang reaksyon ni Yishan. Ang pagsisid niya ay hindi lamang nakaiwas sa nakamamatay na espada ni Mateo, kundi nakaiwas din ito sa galaw ni Lucian. Gayunpaman, si Yishan ay nagpakita pa rin ng lubos na kalungkutan. Habang iniiwasan niya ang nakamamatay na espada ni Mateo, ang guhit ng espadang chi na iyon ay nabasag pa rin ang kanyang headpiece. Sa kasalukuyan, Yishan ay magulo ang damit na parang pulubi. Nasaan ang anumang biyaya ng isang eksperto? Artepaktong espirito. Talagang spirit artifact yan. Maraming estudyante ang nakakilala sa espadang hawak ni Mateo at napasigaw sa gulat. Diyos ko! Bakit may spirit artifact si Mateo? Sa buong Central Academy, bukod sa Illusionary Spirit Tower, tanging ang dekano lang ang may spirit artifact. Saan nagmula ang spirit artifact ni Mateo? Sa sandaling hinugot ang Kanghua Sword ni Mateo, agad itong nagdulot ng kaguluhan. Sa isang mortal na bansa, ang kakulangan ng mga spirit artifact ay umabot na sa antas na nagpapalungkot sa mga tao. Ang bilang ng mga spirit artifact sa buong estado ng Novaria ay hindi hihigit sa isang kamay. Pero may hawak palang spirit artifact si Mateo. Pagkatapos ng pagkamangha, halos lahat ng mga estudyante ay may mapang-ipong mga mata.
Talagang humanga, nagdulot ito ng inggit, at pagkamuhi sa mga tao. Kailangang malaman ng isang tao na kung ang isang martial artist ay nagtataglay ng isang spirit artifact, maaari nitong mapataas ang kanilang combat power ng maraming beses. Lalo na ang isang attack type spirit artifact tulad ng Kanghua Sword. At ang kapangyarihan ng isang spirit artifact na maaaring ilabas ni Mateo ay wala pang 10%. Tanging mga martial artists sa Crystal Formation Realm lamang ang makakapaglabas ng tunay na kapangyarihan ng isang spirit artifact. Kung ang isang martial artist sa Crystal Formation Realm ay nagtataglay ng isang spirit artifact, kaya nilang talunin ang mga nasa iisang realm. Pero ngayon, isang spirit artifact ang hawak ng isang 9th level Essence Chi realm. Isang pabayan na nag-aaksaya ng magandang regalo ng Diyos. Hindi pinansin ni Mateo ang pagkamangha ng ibang tao, at casual na nagtanong. Ngayon, pwede ko na ba siyang isama palayo? Nang marinig ang mga salita ni Mateo, isang malamig na panginginig ang dumaloy sa gulugad ni Rosalind. Hindi niya inakalang matatalo ni Mateo kahit si Yishan. Si Yishan ay nasa ika-10 pwesto sa martial role. Kahit si Yishan ay hindi siya kayang kupkupan. Kung gayon, hindi ba't siguradong patay na siya? Arg! Mateo, pinilit mo ang kamay ko. Galit na si Yishan. Gusto niyang patayin si Mateo ano man ang mangyari. Sa sumunod na sandali, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa katawan ni Yishan. Dahan-dahan niyang itinaas ang dalawang kamay habang ang mga palad ay nakaharap sa langit. Ang enerhiya ng asensya na kulay dilaw na dumi ay namuo sa gitna ng kanyang mga palad. Ang nakakatakot na presyon na iyon ay pumihil sa mga tao. Ang aura na ito ay ang high-grade tier 2 martial technique, ang Heaven Flipping Palm. Kailangan mong mag-ingat, Mateo. Seryosong babala ni Lucian sa kanya. Seryoso rin ang mukha ni Mateo. Hindi niya inaasahan na mayroon pa palang ganitong kalaking kakayahan si Yishan. Ang nakakatakot na aura na ito ay higit na nakahihigit sa kapangyarihan ng 3rd level Spirit Condensation Realm. Ang lakas ng isang high-grade tier 2 martial technique ay pambihira. Nakatayo si Mateo ng paalang habang hawak ang kanyang espada, may hindi pa nakitang kaseryosohan sa kanyang mukha. Mateo. Gusto kong malaman mo na ang pag-udyok sa akin, Yishan, ay may kapalit. Sige na, mamatay ka na. Sa ngayon, tuluyan nang nawala ng katwiran si Yishan. Isa lang ang nasa isip niya, ang patayin si Mateo. Pinagdikit niya ang dalawang palad, at ang dilaw na liwanag na parang lupa ay umalangaw-ngaw palabas. Ang susunod, ay isang nakakatakot na pag-atake. Yishan, hayaan mo na nga dyan. Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig sa tainga ni Yishan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.